Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1841-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa Thousand Sore Imperial Capital, Heavenspan World. Ang kasaganaan ng isang kabisera ng imperyo ay hindi maihahambing sa mga lungsod ng imperyo. Malawak ang sakop ng Thousand Sore Imperial Capital, ito ay ilang dosenang beses na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong lungsod ng imperyo. Ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm na mahirap makita sa mga lungsod ng imperyo ay kasendrami ng balahibo ng mga baka rito. Maging ang mga kapangyarihang dulot ng Celestial Deity ay makikita rin kahit saan. Sa isang maliit na taberna, isang 8 hanggang 9 na taong gulang na batang lalaki ang yakap-yakap ang isang kulay rosas na bake. May nakaupo pang ang isang binata sa tabi niya. Sila mismo si Mateo at ang mga kasama niya na nagmula sa Bamboo Grove Void Realm. Bro, bakit pa tayo kailangang pumunta rito? Mausisang tanong ni Little Tong. Ang ilan sa kanila ay napadpad sa puso ng Void Realm ng hanggang 10 taon bago bumalik sa Heavenspan World. Ngunit nang sandaling lumabas ang ilang tao, sila ay nasa isang bulubundukin malapit sa Thousand Sore Imperial Capital. Plano ni Mateo na bumalik sa Heavenly Eagle Imperial City. Pero dahil hindi niya alam kung bakit, pansamantala siyang pinatira ni Dustla sa Thousand Sore Imperial Capital. Tinanong siya ni Mateo kung bakit, ngunit hindi rin niya alam. Sinabi lang niya na may pakiramdam mula sa mga puwersang hindi niya kontrolado na magkakaroon ng isang malaking kaganapan na magaganap malapit sa Thousand Sore Imperial Capital kamakailan, na tila may kaugnayan sa kanila. Tungkol sa supernatural na pakiramdam ni Dustless, kahit nagdududa si Mateo, hindi siya masyadong nagsalita. Ang biglaang pag-uudyok ng mga martial artist ay may posibilidad na maging lubhang mabisa. Hindi makasagot si Mateo sa tanong ni Little Tong. Napangiti na lang siya ng mapait at sinabing, "Huwag mo akong tanungin, hindi ko rin alam." Hindi nagulat si Little Tong at malamig na sinabi lang, "Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Nag-iisip si Mateo at sinabing, "Maghanap ka muna ng matutuluyan. Sa palagay ko, may resulta rin sa lalong madaling panahon." Hindi kalakihan ang tavern na ito, pero masarap ang mga putahe. Sina Mateo at Little Tong ay parehong sarap na kumain dito. Pagdating sa kaharian ni Mateo, maaaring matagal na siyang hindi kumakain. Ngunit marami pa ring martial artist na mahilig uminom ng alak at kumain ng karne sa mga tavern. Una, ang mga alak at karneng ito ay kadalasang hindi mga ordinaryong produkto. Nakatutulong ang mga ito sa paglilinang ng mga martial artist. Pangalawa, ito rin ay upang maibsan ang pagod ng pagsasaka at masiyahan ang pagnanais ng isang tao para sa masarap na pagkain. Kasalukuyang kumakain ang 2 tao nang biglang lumapit kay Mateo ang isang gwapong binata at ngumiti kay Mateo habang sinasabing, "Kuya, maganda ang negosyo ng tavern na ito. Maaari ka bang makihati sa mesa? Ang alak at pagkain mo, treat ko." Itinaas ni Mateo ang kanyang mga mata upang tingnan ang binata at nakita niya na ang mukha nito ay walang kahit kaunting kahangahangang anyo, ibang-iba sa mga palabiro na anak na iyon. Nang sabihin niyang treat, napaka-sincere din ang mukha niya at walang balak na magpasikat. Kaya naman, tumango si Mateo at gumawa ng isang mapang-akit na senyales, malamig na sinabi, "Umupo ka na." Tuwang-tuwa ang gwapong binata nang makita ang sitwasyon at sumigaw, "Waiter, magdala ka ng isang set ng mangkok at chopsticks, at maghain ka ng ilang masasarap na putahe." Pagkatapos niyang sabihin iyon, ngumiti siya kay Mateo at sinabing, "Ako si Berting, paano ko tatawagin ang kapatid ko?" Mateo. "Haha, si Brother Crosswell pala. Ang pagkikita natin ay tadhana. Sige, sa huli." Bahagyang ngumiti si Mateo at nakipag-usap sa kabilang panig, sabay lagok ng alak. "Haha, magaling. Brother Crosswell, ang 10 balls topple ng ina ito ay medyo makapangyarihan. Bakit hindi tayo makipagkompetensya nang hindi ginagamit ang banal na asensya? Ang mga pumupunta rito para uminom ay kadalasang naghahanap ng kasiyahan at pagre-relax. Kung gagamit ng banal na asensya ang isang tao upang pinuhin ang lakas ng alkohol, natural na wala na itong saysay. Pero para sa mga celestial deity powerhouses na gustuhing malasing talaga, natural lang na hindi iyon ganoon kadali.
Para mapabagsak ang isang celestial deity powerhouse sa 10 mangkok, maiisip mo ang lakas ng alkohol na ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, sige, salamat. Pagkatapos sabihin iyon, nagtaas ng baso ang dalawang tao at uminom ng isa pang mangkok. Sa isang kisap mata, 10 mangkok ang naubos hanggang sa tiyan, ngunit walang makikitang kalasinggan mula sa dalawa. Nabahala ang ibang mga mesa sa mga nangyayari sa panig na ito. Nang makita sina Mateo at Berting na kumakain ng sunod-sunod na mangkok, hindi nila maiwasang mapatitig ng may pagkagulat at nanlalambot ang mga panga. Ha! Iyan ang batang patriarka ng pamilya Leng, di ba? Hindi nakakapagtaka na kahanga-hanga siya. Nabalitaan ko na noong tugatog ng kanyang tagumpay, nakainom siya ng 46 na mangkok ng 10 bowls topple ng sabay-sabay. Mula noon, iginawad siya bilang Diyos ng alak sa lugar na ito. Gayunpaman, ang binata na katabi niya ay kahanga-hanga rin, na lumaban hanggang sa maging pantay ang kanyang katapat kay Young Patriarch Leng. Hey! Wala nang silbi. Hindi para sa palabas ang pangalang 10 bowls topple. Kapag lumampas na sa 10 mangkok, double ang lakas ng sipa ng alak na ito. Sa tingin ko ay hanggang 20 mangkok lang ang kaya niyang inumin. Malayo ang maliit na tavern na ito. Karamihan sa mga pumupunta rito ay mga dating customer at halatang halata ang tapang ng alak nitong 10 bowls topple. Hindi naman sa walang mga taong uminom ng lampas sa 10 mangkok, kundi kakaunti lang sila. Gaano man kalakas ang mga kapangyarihan ng celestial deity, napakabihirang uminom ng lampas sa 20 mangkok. Sayang lang kung bakit sila binaygo ni Mateo. Ang galing, cheers ulit. Hindi ko inaasahan na si Mateo ay isa rin pala sa mga taong may parehong hangarin. Haha, magaling, kahanga-hanga. Bumilis ng bumibilis ang pag-inom ni Berting at palaging tumatawa ng malakas. Nang mapagmasdan lang ni Mateo ang kanyang pananalita at mukha, nahahalatin niya na may kaunting pait sa kanyang mga ngiti. Nandito ang taong ito para maglasing. Medyo nagtataka si Mateo kung bakit ganito ang isang talino at masayahing binata. Pero hindi naman masama ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Berting. Kaya sinamahan din niya si Berting at nagpatuloy sa pag-inom ng sunod-sunod na tasa. Hindi pa katagalan, ang malalaman na kaharian ng katawan ni Mateo ay nakarating na sa ika-5 transformasyong gininto ang katawan. Ang gayong makapangyarihang katawan ay may napakalakas na resistensya laban sa alkohol noong una pa lamang. Bukod pa rito, si Mateo ay isang alchemist. Isa rin siyang alchemist na mahilig sa alak. Gaano man kalakas ang alak, para sa kanya ay ordinaryo lang din ito. Hindi sapat ang 10 bowls topple na ito. 65 na mangkok. 73 mangkok. 90 na mangkok. Sa oras na ito, lahat ng nasa maliit na tavern ay tumigil sa pagkain at pag-inom. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon kina Mateo at Berting. Ang paraan ng pagpapaligsahan ng 2 taong ito sa inuman ay nakapagpamoka sa kanilang dalawa na parang natigilan. Sa wakas, habang iniinom ang ika-103 mangkok, bumagsak si Berting sa mesa ng may malakas na kalabog. Pwede ba ang alak? Kuya Ye. Halika, halika, cheers ulit. Uminom na ang lalaking ito hanggang sa nilalamig na siya at gusto pa ring makipaghiwalay kay Mateo. Sa isang tabi, lahat ay natigilan. Naku po, napakagaling pa nga niyan, at napabagsak pa ang Diyos ng alak. Anong Diyos ba itong binata? Wala talagang napakilos na banal na asensya ang lalaking ito, kaya paano niya nagawa iyon? Sunod-sunod na bulalas ang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas uminom hanggang 10 mangkok na ang nakalipas. Pero ngayon, ang hindi pamilyar na mukhang ito ay nakaubos ng 103 mangkok ng 10 bowls topple ng sabay-sabay. Masyado talaga itong pinalabis. Sa totoo lang, kahit 100 mangkok na ang nasa tiyan, medyo nahihilo na rin ang ulo ni Mateo. Ang alak na ito ay tinawag na 10 bowls topple, tunay ngang natugunan nito ang reputasyon nito. Bagamat mainam ang alak, nakakalungkot lang na hindi ang alak ang nakalalasing, kundi ang umiinom ang nalasing. Kumalat ang banal na diwa ni Mateo at direktang napawi ang pagkahilong iyon. Lumingon siya at tinanong ang iba, alam ba ninyong lahat kung saan ang bahay niya? Sa sandaling marinig ito ng lahat, agad nilang naunawaan, pauuwiin na pala ng binata si Berting. Sa gitna ng karamihan, isang mabuting tao ang nagpumilit, hey, binata, ang tolerance mo sa alak ay medyo maayos. Pero mas mabuting huwag kang makialam sa malabong tubig na ito.
Hindi masyadong mapayapa ang pamilya Leng nitong mga nakaraang araw. Nalito si Mateo nang marinig iyon at nakangiting sinabi, papauwiin ko na lang siya, para walang masama. Sinabi ulit ng taong iyon ngayon, huwag kang makinig sa payo ng matanda at magdurusa ka agad. Dahil gusto mong maghanap ng gulo, natural lang na hindi ka rin namin pipigilan. Ang pamilya Leng ang kilalang pamilya ng kabisera ng imperyo. Lalabas ka at liliko pa kanan, pagkatapos dumaan sa 3 kalye, lumiko pa kaliwa, dadaan sa isang eskinita, at mararating mo lang iyon. Tumango si Mateo, inayos ang bayarin, at sinabi kay Little Tong, "Tara na." Pero pagkaalis ni Mateo sa tavern, isang bahid ng hindi mahahalatang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ng taong iyon. 1842. Binuhat ni Mateo si Berting at dumaan sa 3 kalye ayon sa gabay ng taong iyon sa tavern. Lumiko siya sa isang eskinita. Habang nasa daan, si Mateo na may dalang isang lasing na lalaki ay natural na nakaakit ng maraming sulyap. Kumunat ang noo ni Little Tong at may paghamak na sinabi niya, ikaw na lalaking to, talagang mapanghimasok ka. Sa pananaw ng karamihan sa mga martial artist, ang ganitong uri ng hindi inaasahang pagkakakilala ay hindi sulit. Alinman sa dalawa, ang paglalaro roon para magpalipas ng gabi ng lasing ay hindi rin makakapatay ng sinuman. Bukod dito, nagbabala pa ang taong iyon na ang pamilya Leng ay hindi masyadong kalmado nitong mga nakaraang araw. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, pauwiin mo lang ang isang lasing, maliit na bagay lang. Inikat ni Little Tong ang kanyang mga mata at hindi gumawa ng kahit anong ingay. Malinaw na labis siyang hindi sang-ayon dito. Swoosh! Swoosh! Bigla, 2 figure ang nahulog mula sa langit at hinaranggan ang daan palabas ni Mateo sa harap at likod. Ang kasalukuyang Mateo ay katumbas ng isang pagong sa loob ng garapon. Walang magawang itsura ni Little Tong habang sinasabi niya, kita mo, dumating na ang problema. Gayunpaman, wala namang gaanong pag-aalala sa mukha niya. Pero nang makita ang mga darating sa unahan, dumilim ang mukha ni Mateo. Ang taong ito ay ang mismong lalaking nagsabi sa kanya tungkol sa landas na ito sa tavern. Kasama rin niyang umiinom ang isa pa. Mayabang na tingin ang lalaking iyon habang nakatingin kay Mateo at sinabing, Brat, pinaghirapan mo siyang suportahan. Ngayon, ibaba mo na ang taong yan. Kung gayon, dapat ka nang umalis. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, sinadya mo ba akong dalhin dito? Lumalabas na ikaw pala ang may problemang sinabi mo. Tumawa ng malakas ang lalaking iyon at sinabing, kinuha ko ang pera ng mga tao para matulungan silang maiwasan ang isang sakuna. Hindi ako ang may problema sa kanya. Pero kung ipipilit mo pa, ayos lang din. Alinman sa dalawa, malapit na siyang mamatay agad. Nang malasing na talaga ang mga martial artist, ang kanilang banal na kaluluwa ay paralisado rin, at natural na walang kaalam-alam sa panganib ng mundo sa labas. Kaya naman, kung ang isang tao ay hindi naman talaga masama ang loob, karaniwan silang hindi iinom hanggat hindi katulad ni Berting. Ang kasalukuyang Berting Leng ay katumbas ng isang tupang naghihintay ng katayin. Tumingin si Mateo sa lalaking iyon at malamig na sinabi, dahil ganoon nga, ang sinabi mong hayaan mo akong umalis ay para mo na rin akong pababain ang aking pagbabantay, hindi ba? Napakaingat mo sa paggawa ng mga bagay-bagay. Nang marinig iyon ng lalaking iyon, tumawa siya ng malakas at sinabing, nako, napakatalino mo. Pero nakakalungkot, hindi ka angkop sa mundo ng mga martial artist. Ang mundong ito ay kung saan ang mahihina ay mga biktima na pinagpipistahan naman ng malalakas. Ang iyong kabaitan ay hindi magkakaroon ng magandang kahihinatnan. Sa susunod mong buhay, tandaan mong maging mas malamig ang dugo, hahaha. Hindi dapat maging mapanghimasok. Dapat magpigil ang isang tao kapag nagsasalita at gumagawa ng mga bagay-bagay. Ito ay pangkalahatang kaalaman sa mundo ng martial artist. Pero tila hindi alam ni Mateo ang sentido komun na ito. O dapat ba niyang sabihin, alam niya pero ayaw niyang gawin. Ang ganitong uri ng tanga ay natural na mamamatay sa kalaunan. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, ang tiwala mo sa sarili mo na parang na-corner mo na ako. Mayabang na sabi ng lalaking iyon, kung hindi. Sa tingin mo, ikaw, isang first firmament celestial deity, ay hindi ka pa rin makakapagpaalala ng kahit anong bagay, di ba? Pakiusap ko sa iyo na huwag mong gisingin si Berting. Hindi mo magkakaroon ng pagkakataong ito. Ang lalaking ito ay isang powerhouse ng third firmament celestial deity sa unang yugto.
Ang lalaking nasa likuran ay isa ring peak second firmament celestial deity powerhouse. Dahil isa si Mateo sa mga nasa pinakamataas na antas ng first firmament celestial deity, hindi nila siya sineryoso. Tanga. Malamig na singgal ni Little Tong at saway. Nang marinig iyon ng lalaking iyon, kumagalpak siya ng tawa at sinabing, narinig mo ba yun? Kahit ang batang ito ay pinagalitan ka ng tanga. Kung namatay ka, kinailangan mo pang saktan ang batang ito para mamatay kasama mo, tunay na nalulungkot. Hindi napigilan ni Little Tong ang pag-ikot ng kanyang mga mata, napakatanga talaga ng lalaking ito, anong klaseng kakayahan sa pag-intindi ito. Inilagay ni Mateo si Berting sa isang sulok at sinabi kay Little Tong, alagaan mo siya sandali. Malapit na itong matapos. Casual na sabi ni Little Tong at walang masyadong sinabi. Pagkatapos magsalita, humarap ulit si Mateo sa lalaking iyon at sinabing, hoy, tanong pa nga kita. Katatapos lang ba dumaan sa eskinita na ito ng pamilya Leng? Gulat ang lalaking iyon at agad na tumawa ng malakas at sinabing, para saan? Gusto mo pa siyang pauwiin kahit maging multo ka na. Sok. Ikaw namang batang to, napakatapat mo talaga sa mga kaibigan, kaya ayaw ko nang patayin ka. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, mukhang kailangan mo pang maghanap ng ibang mapag-uusapan. Isa pa, ang tinutukoy ng hanggal na sinabi ni Little Tong ngayon lang ay kayong dalawa, hindi ako. Man, sa tingin ko bago kayo mamatay, dapat nyo pa ring maintindihan iyon. Natigilan na naman ang lalaking iyon at hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari nang mawala na ang figure ni Mateo. Ang tingin ng lalaking iyon ay naging makahulugan at sinabi niya sa takot, batas pang kalawakan. Agad niyang inamoy ang kamatayan. Agad niyang binuksan ang kapangyarihang pandaigdig, planong gamitin ang kapangyarihang pandaigdig para maramdaman ang posisyon ni Mateo. Ngunit, lahat ng iyon ay walang saysay. Puchi. Isang espada ang tahimik na tumagos mula sa kawalan, direktang dumampi sa kanyang lalamunan. Bumulwak ang sariwang dugo, at nagsimulang lumambat ang kanyang mga mata. Sa oras na ito lamang niya naunawaan kung anong uri ng nakakatakot na kalaban ang kanyang pinukaw. Nang makita ng lalaking nasa tapat ang eksenang ito, namutla ng husto ang kanyang mukha. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, ang kanyang figure ay tumakas patungo sa kawalan, gustong makatakas agad sa eskinita na ito. Nakakalungkot lang na sa harap ng batas pangkalawakan ng ikaapat na langit na si Mateo, ang ganitong uri ng pagtakas ay tila mahina at walang kapangyarihan. Puchi. Isa na namang espada, isang peak second firmament celestial deity powerhouse ang bumagsak. Sa loob ng puso ng kaharian ng kawalan, 3 taon ng kaliwanagan sa Dao, ang kaharian ni Mateo ay nakagawa ng napakalaking pag-unlad sa simula pa lang. Sa loob ng 10 taon, ang kaharian ni Mateo ay naabot na ang tugatog ng first firmament celestial deity. Kasama ang batas spatial ng 4th firmament at mga batas ng middle stage 5th firmament sword Dao, ang kanyang lakas ay alam ng Diyos kung ilang beses na mas malakas kaysa noong Bamboo Grove Martial Conclave. Ang initial stage 3rd firmament celestial deity, kung hindi man isang pag-iral na may napakataas na pag-unawa sa batas, ay hindi sila nagbigay ng kahit kaunting banta kay Mateo. Nakakalungkot, ngunit hindi ganoon ang lalaking ito. Ang pagpatay sa kanila ay katulad din ng pag-angat ng isang daliri. Nang makita ang eksenang ito, naging matalim ang tingin ni Little Tong. Bumuti na naman ang lakas ng batang ito. Hindi talaga alam ng lalaking ito ang tinatawag na bottleneck. Sa loob ng ilang taon, nasaksihan din ni Little Tong ang pag-unlad ni Mateo. Sa loob lamang ng isang maikling dekada, halos makikita na ng mata ang pag-unlad ni Mateo. Masyadong mabilis. Kahit siya, ang makapangyarihang empirye na ito, ay napabuntong hininga rin sa paghanga sa talento ni Mateo. Tinulungan ni Mateo si Berting na makatayo muli at walang magawang sinabi, hindi ba't ang lalaking ito ang batang patriarka ng pamilya Leng? Bakit siya napunta sa ganitong kalagayan? Casual na paghahanap ng isang third firmament celestial deity at maaari niyang kitilin ang kanyang buhay. Tumikim si Little Tong at sinabing, sa mga kilalang pamilya, normal lang ang pag-aaway ng magkapatid. Ano ba ang malaking kaguluhan? Tumango si Mateo at sinabing, totoo rin yan, sige na. Hindi mahirap itanong ang address ng pamilya Leng, sa casual na pagtatanong ay malalaman ng isa. Sa totoo lang, ang lugar na itinuro ng lalaking iyon ay hindi kalayuan sa pamilya Leng. Hindi lang talaga kailangang dumaan sa eskinita na ito.
Ang eskinita na ito ang lugar para pumatay na maingat nilang inayos. Nakakalungkot lang na kulang ang kanilang lakas. Sa halip, sila ang pinatay. Dumating si Mateo sa harap ng pintuan ng Leng Manor, at nagkataong nakasalubong niya ang isang binata. Nang makita ng binata si Berting, hindi napigilan ang kanyang ekspresyon ang biglang magbago. Kinuha niya si Berting mula sa mga kamay ni Mateo at pinagalitan si Mateo, "Kapatid and Berting, bakit ka uminom ng ganito? Sino kayo? Anong ginawa ninyo kay nakababatang kapatid and Berting? Halika, mga kasama. Hulihin ninyo ang dalawang kontrabida na ito para sa akin." 1843. Sa ilalim ng utos ng binata, agad na nagsilabasan ang ilang kalalakihan, direktang pinalibutan si Mateo. Nanlamig ang mukha ni Mateo. Napaka hindi makatwiran ng lalaking ito, hindi man lang nagtatanong, at pagkatapos ay gusto niya itong hulihin ng walang pinipili. "Anong loika ito? Nalasing ang kapatid mo, kaya pinabalik ko siya. Iyon lang." Walang pakialam si Mateo sa mga gwardya ng pamilya na nakapalibot sa kanya at nagpaliwanag na lang ng walang pakialam. Sino ang mag-aakala na tatawa ng malamig ang binata at sasabihing, "Hey, napakabait mo naman pala. Sa tingin ko gusto mong magplano ng masama laban kay batang kapatid na Berting, di ba? Ano pa ang hinihintay mo? Hulihin mo ako. Kung maglalakas loob siyang lumaban, hulihin mo at patayin agad." Nang matanggap ng mga gwardya ng pamilya ang utos, agad nilang inatake si Mateo. Kapag umaatake, napakasama nito. Paano nito nahuhuli ang isang tao? Malinaw na para pumatay ng isa. Nanlamig ang mukha ni Mateo, at agad na naglaho ang kanyang anyo. Ilang malamig na ilaw ang dumaan, at isang tumpok ng mga kamay ang nakita lamang ng binata, kasabay ng mga malungkot na sigaw. Sa isang iglap, naputol ang mga kamay ng lahat ng mga gwardya ng pamilya. Malaki ang ipinagbago ng mukha ng binata nang makita niya ang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas ni Mateo. Itinabi ni Mateo ang espada at tumayo roon, nakatingin sa binata habang malamig na sinasabi, "Dahil sa mukha ni Berting, hindi ako makikipagpatayan ngayon. Pero binabalaan kita, huwag mo akong guluhin." Pagkatapos magsalita, nagmalaking umalis si Mateo. Ilang beses na nagbago ang mukha ng binata, sa wakas ay napunta ang tingin niya kay Berting, at hindi mapigil ang magdikit ang mga kilay niya. Haha, ang galing. Kuya Mateo, Tara, mag-cheer ulit tayo. Malabo ang mga mata ni Berting dahil sa kalasinggan at bigla siyang napasigaw. Mateo. Sino ang lalaking iyon, napakalakas? Junhao, paano maihahambing ang lakas niya sa iyo? Isang lalaking nakaitim ang biglang sumulpot sa tabi ng binata at sinabing nakakuyom ang mga kamao, ang nasasakupan na ito. Ay walang kumpiyansa. Malamig na sabi ng binata, "Malamang. Kung hindi, ngayon ka lang sana kumilos." Mukhang nabigo ang Black Smoke Twin Fiends. Hindi ko inaasahan na ang walang kwentang nakababatang kapatid ko na ito ay nakahanap ng ganoong kagaling, minamaliit ko talaga siya. Akala ko noong una ay isa lamang itong First Firmament Celestial Deity. Hindi ko inakalang ganoon kalakas ang lakas niya, at kahit ikaw ay wala ring kumpiyansa. Puntahan mo ako at alamin. Kailangan nating alamin ang mga detalye niya. Sumulyap ang binata kay Berting, puno ng paghamak. Sabi ng lalaking nakaitim, "Oo." Iniwan ng pamilyang Leng, pumunta si Mateo sa Essence Gathering Pagoda na itinayo ng City Lord Manor. Naabot na ng kaharian ni Mateo ang tugatog ng First Firmament Celestial Deity. Plano niyang pumasok sa isang retreat dito ng pansamantala at salakayin ng Second Firmament Celestial Deity. Sa kasalukuyan, ang pag-unawa ni Mateo sa batas ay higit na nalampasan ang kanyang nasasakupan. Ang kanyang nasasakupan ang naging pinakamalaking salik na pumipigil sa kanyang lakas. Ang Essence Gathering Pagoda na ito ay isang self-service cultivation pagoda, kahit sino ay maaaring pumunta rito upang magsaka. Siyempre, ang kailangan ay ang pagkakaroon mo ng sapat na Divine Essence Stones. Bukod pa rito, ito ay mga middle-grade Divine Essence Stones. Sa kabisera ng imperyo, ang mga low-grade Divine Essence Stone ay hindi pa kayang matugunan ang mga kinakailangan ng cultivation ng mga martial artist. Ang mga transaksyon dito ay isinagawa lahat gamit ang mga middle-grade Divine Essence Stone. Ang Essence Gathering Pagoda ay hinati sa 9 na antas.
Ang mga cultivation room dito ay kinalkula ayon sa mga araw. Ang unang antas ay kinakailangang magbayad ng 10 piraso ng middle grade Divine Essence Stones kada araw, nakatumbas din ng 30,000 low grade Divine Essence Stones. Sa mas mataas na antas, ang mga middle grade Divine Essence Stone na kailangan sa bawat antas ay tataas ng ilang beses. Pag-abot sa ika-9 na antas, kailangan ito ng 3,000 piraso ng middle grade Divine Essence Stones kada araw, na isang nakakakilabot na bilang. Kailangang malaman ng isa, ang 3,000 middle grade Divine Essence Stones ay katumbas ng 30 milyong low grade Divine Essence Stones. At ito ay isa lamang gastos sa paglilinang para sa isang araw. Siyempre, ang epekto ay ibang-iba rin. Narinig ni Mateo na ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ng ika-9 na antas ng cultivation room ay mas malakas kaysa sa obstructed tillage spiritual eye. Natural lang, ang bilang ng mga Divine Essence Stone na kailangan ay lubhang nakakatakot din. Pumasok si Mateo sa Essence Gathering Pagoda at dumiretso sa ikatlong palapag. Maraming mga silid cultivation sa loob ng Essence Gathering Pagoda. Paminsan-minsan ay may mga taong pumapasok at umaalis. Napakasikip ng lugar. Nang makita ng mga martial artist ng ikatlong palapag ang isang First Firmament Celestial Deity na papalapit, bawat isa sa kanila ay sumulyap sa gilid. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga First Firmament Celestial Deities ay karaniwang nagsasanay sa unang palapag. Ang pagpunta sa ikatlong palapag ay pagsasayang lamang ng mga Divine Essence Stone. Dahil sa konsentrasyon ng espiritual na enerhiya rito, hindi ito lubusang nasisipsip ng First Firmament Celestial Deities. Ang mga cultivation room sa ikatlong palapag ay kailangang magbayad ng 50 middle grade Divine Essence Stones kada araw. Umikot si Mateo ng isang beses at sa wakas ay nakahanap siya ng bakanting cultivation room. Pero medyo nagtataka siya kung bakit hindi ginagamit ang cultivation room na ito. Hindi rin masyadong nag-isip si Mateo, agad na nagtipon ng 4,500 piraso ng middle grade Divine Essence Stones at inilagay ito sa card slot sa labas ng cultivation room. Ang kanyang ginawa ay umani ng sunod-sunod na kakaibang tingin. Isang First Firmament Celestial Deity ang naglagay ng 4,000 sa ibabaw ng mga middle grade Divine Essence Stones ng sabay-sabay, tunay ngang maluho. Sa gilid, may nagsabi ng may pang-iinis, "Hey, ang bastos talaga ng batang ito." Ugong. Kasabay ng malakas na ingay, dahan-daang bumukas ang pinto ng cultivation room. Papasok na sana si Mateo nang may malamig na boses na narinig mula sa likuran, "Nako, ito ang cultivation room ko, sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok?" Lumingon si Mateo at nakita ang isang binata na nakasuot ng mamahaling damit. Tumingin ang binata kay Mateo, may mapang-uyam na ekspresyon sa mukha. "Ang cultivation room mo. Mukhang walang pangalan ang mga cultivation room dito, di ba?" Tanong ni Mateo na may mausisang tingin. Tumawa ang binata at sinabing, "Hindi ka ba nagtataka kung bakit malinaw na walang tao sa lugar na ito, ngunit walang pumunta rito para maglagay ng mga Divine Essence Stone?" Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Ngayong sinabi mo na, medyo kakaiba talaga." Mayabang na sabi ng binata, "Pribadong teritoryo ko ito, ni Clinton. Kaya, walang maglalakas loob na lumapit." Tumingin si Mateo kay Clinton, kinunot ang mga labi, at sinabing, "Ganoon ba, hindi ko alam." "Paano kung ganito? Alinman dito, hindi ako pumasok, kaya ibalik mo na lang sa akin ang mga Divine Essence Stone, kung gayon ay sa iyo na ang cultivation room na ito." Natawa si Clinton nang marinig iyon at sinabing, "Hahaha. Hinihingi mo sa akin ang mga Divine Essence Stone. Nakakainis." Sa buong paligid, ang mga martial artist na iyon ay nagpakita rin ng mga mapang-uyam na ngiti. Hindi naman siguro tanga ang batang ito, di ba? Ginamit ni Clinton ang galaw na ito para manloko, kahit gaano karaming tao. Hindi ko mapigilan, napakalakas ng lalaking ito. Sa loob ng Third Firmament Celestial Deity Realm, wala ni isa sa kanila ang makakatapat niya. Ang batang ito, isang First Firmament Celestial Deity, ay talagang nang-ahas na humingi kay Clinton ng mga Divine Essence Stone. Sa palagay ko ay magdurusa siya. Nagdilim ang ekspresyon ni Mateo at sinabi niya, "Kung ganoon, sinadya mo bang hinintay na ailapag ko ang mga Divine Essence Stone bago ka pumunta rito?" Natural lang na may impresyon si Clinton na ito kay Mateo. Sa totoo lang, noong kara-rating lang niya, hindi nakalayuan si Clinton.
Tumawa ng malakas si Clinton at sinabing, sinadya ko yun, kaya ano ang magagawa mo sa akin? Lumayo ka na. Kung hindi, pwede kang lumabas ng nakahiga. Putok. Hindi pa nawawala ang boses ni Clinton nang ang buong katawan niya ay direktang lumipad palabas paatras, malakas na bumagsak sa dingding ng kabilang cultivation room, at mabilis na bumulwak ang sariwang dugo. Sinipa ng malakas ang paa ni Mateo. May mga tanggang nagmamagaling talaga kahit saan. Sa pagkakataong ito, isipin mo na lang na nagtuturo ito sa iyo ng leksyon. Walang sino man ang kaya mong i-provoke. Binawi ni Mateo ang tingin niya na parang nakatingin sa isang hanggal, tumalikod, at pumasok sa cultivation room na iwan na lang ang mga taong tulala at nakanganga. Ugong. Kasunod ng pagpasok ni Mateo, dahan daw ang sumara ang pinto ng cultivation room. 1844. Napakalakas. Iyon ba ay batas pang kalawakan? Diyos ko, isang first firmament celestial deity ang talagang sumipa sa third firmament celestial deity sa isang sipa lang. Hindi ko inaasahan na si Clinton ay nabigo pala sa isang simpleng gawain. Sa sandaling kumilos si Mateo, lahat ay napanganga. Inisip ng lahat na manood ng palabas, na malaking kawalan ang mararanasan ni Mateo. Hindi nila inaasahan na sa huli, si Clinton Han pala ang lumabas na nakahiga. Hindi maganang sipa na ito. Walang tigil na samuka ng dugo si Clinton at hindi gumaling ng matagal. Sus Mariosep na bata, nang ahas ka pa talagang atakihin ako ng palihim. Pagkalipas ng 3 buwan, nakakahiya ang sipa na ito, gusto kong gantihan mo ito ng doble. Napahawak si Clinton sa kanyang dibdib at sinabi sa malamig na boses. Alam ng lahat na tunay na galit si Clinton. Hindi ordinaryo ang kanyang pagkakakilanlan, siya ay inapo ng pamilyang Han ng kabisera ng imperyo. Ang pamilya Han ay isang pangunahing angka ng pamilya na nasa nangungunang 3 sa kabisera ng imperyo, at ang kanilang lakas ay lubhang kahanga-hanga. Pagkalipas ng ilang araw, lumitaw ang lalaking nakaitim sa harap ni Caleb. Young Master, naitanong ko na ng malinaw, ang pangalan ng batang iyon ay Mateo, kakapasok lang sa kabisera ng imperyo. Kung tungkol naman sa kung saan siya nanggaling, walang paraan para malaman. Sa madaling salita, bago ito, ang batang ito ay hindi kilala. Bahagyang nagulat si Caleb nang marinig iyon at sinabing, hindi dapat. Ang galing niya talaga, siguradong galing siya sa isang kabisera ng imperyo o kahit sa isang malaking kabisera ng imperyo, paano siya hindi makikilala? Nagkamali ka ba? Sabi ng lalaking nakaitim, nasuri na ng nasasakupang ito ang lahat ng mga halimaw na henyo na may hawak ng batas pangkalawakan sa mga malalaking kabisera ng imperyo, pati na rin ang mga kabisera ng imperyo sa ilalim ng pamumuno ni Heavenly Emperor Brookfeather. Walang Mateo ang pangalang ito. Sa lohikal na pagsasalita, hindi ito dapat mali. Ang mga dakilang kabisera ng imperyo at mga kabisera ng imperyo sa ilalim ng pamumuno ng isang emperador sa langit ay hindi kasing dami ng mga lungsod ng imperyo. Hanggat may daluyan ng impormasyon, maaari pa ring gawin ang screening. Pero hindi nila natuklasan ang taong ito na si Mateo. Nang marinig ito, nakahinga rin ng maluwag si Caleb at walang pakialam na sinabi, kung ganoon nga, huwag mo nang panatilihin ang gago na ito. Ano na ang ginagawa niya ngayon? Pinagsalikop ng lalaking nakaitim ang kanyang mga kamay at sinabing, sumasagot po, Young Master, nasa loob siya ng Essence Gathering Pagoda ng mag-isa. Nabalitaan kong nagbayad siya ng 3 buwang halaga ng Divine Essence Stones ng sabay-sabay. Bukod pa rito, nasaktan pa niya si Clinton ng pamilyahan. Nagulat si Caleb at natawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabi, Clinton. Siya yung nakakadismayang lalaking ampon ng pamilyahan, di ba? Pero maganda rin yung ganito. Dahil sa ugali ng batang yon, sa tingin ko hindi rin niya hahayaang umalis si Mateo. Pero kung sakali, mas mabuting ipadala mo na lang si Iron Eagle para patayin siya. Nang marinig iyon ng lalaking nakaitim, nagulat siyang nagsalita, Young Master, hindi ba't? Nagkakagulo lang ito dahil sa isang maliit na issue. Ang Iron Eagle ay isang makapangyarihang Diyos ng Fourth Firmament Celestial Deity. Sa Celestial Deity Realm, napakalaki ng pagkakaiba ng bawat minor realm. Ibang antas ang Fourth Firmament Celestial Deity. Ang lakas na ito ay maaaring maging ang nagpapatrulyang inspector ng mga lungsod ng imperyo sa ibaba.
Kailangang malaman ng isa, ang nagpapatrulyang inspector ng Southridge 10 Nations ay isa lamang fourth firmament celestial deity. Ngayon, dahil gusto ko siyang paalisin at harapin ang isang first firmament celestial deity, para na rin itong paggamit ng pinong kahoy sa maliliit na bagay. Medyo sobra na ito. Ikinumpas ni Caleb ang kanyang kamay at sinabing, ginagamit ng isang leon ang buong lakas nito para mahuli ang isang kuneho. Hindi mahina ang lakas ng batang ito, kaya mas mabuting maging maingat ka. Nakita mo rin, hindi niya katapat ang third firmament celestial deity. Bahagyang tumalim ang tingin ng lalaking nakaitim at tumango, oo, aayusin ito agad ng nasasakupan na ito. Pagkalipas ng 3 buwan, sa loob ng silid ng paglilinang, dahan-daang iminulat ni Mateo ang 2 mata. Mas malakas na ngayon ang aura niya ngayon kumpara dati. Ang kanyang banal na vortex ay naging mas maliit muli kumpara noong siya ay first firmament celestial deity, ngunit ang mga bakas ng banal na marka ay naging bahagyang mas malinaw. Banal na labi ng ikalawang kalawakan. Bagamat ito ay paunang yugto lamang ng second firmament divine vestige, kung pag-uusapan ang kapal ng divine essence, kahit ang ordinaryong peak second firmament celestial deities ay maaaring hindi kayang tapatan si Mateo. At ito mismo ang kanyang makapangyarihang kabisera upang lumipat sa mga kaharian at humamon sa labanan. Ugong. Muling bumukas ang pinto ng cultivation room, at dahan-daang lumabas si Mateo. Bigla, isang malamig na liwanag ang dumaan at dumating na sa harap ng mukha ni Mateo. Isang pagtambang. Nahawakan ng maayos ang ataking ito. Malinaw na matagal na itong umiipon ng momentum at hindi na nagbigay pa ng kahit kaunting oras para makapag-react si Mateo. Gayunpaman, mas mabilis na naipatupad ni Mateo ang batas pangkalawakan kaysa sa kabilang panig. Para lamang makita ang kanyang mga iniisip na gumalaw, ang liwanag ng espada ay hinaila na ni Mateo patungo sa kawalan. Kasunod nito, ang dalawa niyang kamay ay kumapit at direktang hinawakan ang dulo ng espada na kasunod niya. Nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang sandali bago lumipad ang mga kislap mula sa isang piraso ng batong pingkian. Mabilis hanggang sa sukdulan. Sa paningin ng lahat, hindi pa nga ito nagsisimula at tapos na. Ikaw ba yan? Talagang ang may landas ang langit, pero ayaw mong lockerin. Walang pinto ang impyerno pero gusto mo pang pumasok ng walang ingat. Iniligtas kita sa buhay, pero hindi mo alam kung paano magpasalamat at sa halip ay lalong lumala ang kalagayan mo. Unti-unting naging malamig ang tono ng boses ni Mateo. Ang taong ito sa harap niya ay walang iba kundi si Clinton. Bumalik siya at nagpagaling ng kanyang mga pinsala ng mahigit 1 buwan bago tuluyang gumaling. Pero sa loob-loob niya, habang iniisip niya ito, lalo niyang hindi kayang tiisin ang lahat. Kaya naman, nitong mga nakaraang araw, nagbantay siya sa labas ng cultivation room, planong bigyan si Mateo ng isang nakamamatay na suntok. Pakiramdam niya ay ang kakayahang tapakan siya ni Mateo gamit ang isang sipa ay dahil lamang sa sarili niyang kapabayaan. Sa kanyang cultivation sa third firmament celestial deity, kung bigla siyang gagawa ng palihim na pag-atake, halos imposibleng malabanan ito ni Mateo, isang first firmament celestial deity. Nakakalungkot lang na nagkamali pa rin siya ng kalkulasyon. Pakiramdam ni Clinton ay perpekto ang kanyang palihim na pag-atake. Ngunit kahit sa ganitong sitwasyon, nabigo pa rin siya. Sa wakas ay nalaman niya na ang sipa ni Mateo ay hindi isang palihim na atake. Ang lakas ng kabilang partido ay tunay na makapangyarihan. Gustong-gusto na niyang bunutin ang kanyang espada. Parang mga kurot ang mga daliri ni Mateo, hindi makagalaw. Bibrat, anong gusto mong gawin? Miyembro ako ng pamilyahan. Kapag naglakas loob kang hawakan ako, mamamatay ka ng napakasama. Nang makita ni Clinton na wala siyang kalaban-laban, ang tanging nagawa niya ay ilabas ang pamilyahan. Malamig na sabi ni Mateo, pamilyahan. Ang mga tao ng pamilyahan ay maaaring magnapakamapangapi at kumilos ng walang pakialam sa buhay ng tao ng ganito. Kung gusto mong pumatay ng tao, kailangan mong maging handa na mapatay. Naging seryoso ang tingin ni Clinton, binitawan ang mahabang espada, at agad na tumakbo palayo. Tumawa ng malamig si Mateo at inihagis ang mahabang espada na nasa kamay niya. Hoy! Sus Mariosep! Nakita niya lang ang isang malamig na kislap ng liwanag na dumaan sa kanya. May butas na tumusok sa puso ni Clinton. Napakalakas.
Nakamit niya ang tagumpay upang maging isang second firmament celestial deity. Kaya ba ng second firmament celestial deities na maging ganito kalakas? Yung palihim na pag-atake kanina lang, kahit ang fourth firmament celestial deities ay malamang mahihirapan ding iwasan ito kapag nabigla, di ba? Hinarang talaga ito ng lalaking ito. Natural lang na alam ng mga tao sa labas na palihim na aatake si Clinton. Akala nila patay na si Mateo at iniisip nilang manood ng palabas. Pero sino ang mag-aakala na ang namatay ay hindi si Mateo, kundi si Clinton? Gayunpaman, talagang nang-ahas si Mateo na patayin ang mga tao ng pamilyahan, napakatapang talaga ng lalaking ito. Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, lumabas si Mateo ng Essence Gathering Pagoda at naglakad patungo sa direksyon ng tavern. Pagkatapos ng ilang pagliko, naglakad si Mateo papunta sa isang liblib na eskinita. Habang sinusundan mo ang daan, wala ka pa ring planong kumilos. Biglang tumigil si Mateo at malamig na nagsalita. Isang lalaking nakasuot ng kulay abong damit ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan, may hawak na espada habang nakatayo. Malamig ang mga mata ng lalaking nakaabong damit na ito, at napakalakas ng nakamamatay na aura sa kanyang katawan. Isang tingin lang at malinaw na hindi siya mabuting tao. Bro, napakalakas mo para matuklasan ang mga bakas ko. Malamig na sabi ni Iron Eagle. Tumikim si Mateo at sinabing, pumunta ka rito para patayin ako, hindi mo ba alam na alam ko ang special law? Para saan mo ipinaparada ang iyong kahusayan sa harap ko? Kung hindi ako nagkamali ng hula, pinapaante ka rito ng pamilya Leng, tama ba? Naging seryoso ang mga mata ni Iron Eagle at sinabing, napakatalino mo. Nakakalungkot lang na malapit ka ng mamatay. 1845. Tungkol sa ganitong uri ng mga salitang puno ng kumpiyansa, palaging tinatanggihan ito ni Mateo. Malamig lang niyang sinabi, dapat binalaan ko na siya noon pa na huwag lumapit at pukawin ako. Ang alitan nila ni Berting, wala akong pakialam. Kami ni Berting ay nagkataong magkakilala lang, iyon lang. Kumunat ang noo ni Iron Eagle nang marinig iyon at sinabing may malamig na ngiti, gusto mong linisin ang iyong sarili sa isang pangungusap. Mga nagkataong magkakilala, papatayin mo ang Black Smoke Twin Fins, at ibabalik pa siyang Master Shu sa manor. Alam mo ba na sinira mo ang mahalagang bagay ni Young Master Hao? Ginawa ni Mateo ang mga bagay batay sa kanyang puso. Nangyari na nga ang bagay na ito, natural lang na hindi maniniwala ang iba sa kanyang paliwanag. Ang pagpatay sa Black Smoke Twin Fins ay katumbas ng pagdeklara ng digmaan kay Caleb. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, gusto nila akong patayin. Hindi ko dapat basta-basta iniunat ang ulo ko para tadterin niya, di ba? Sabi ni Iron Eagle sa seryosong boses, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Kahit ano pa ang isipin mo, kailangan mong mamatay ngayon. Natawa si Mateo nang marinig iyon. Kahanga-hanga ba ang isang fourth firmament celestial deity? Gusto mo ba akong patayin? Subukan mo, mahinahong sabi ni Mateo. Hanggal na hindi alam ang pinagsasabi mo. Ngayon, hahayaan kitang tingnan ang pagkakaiba sa pagitan ng unang yugto ng Celestial Deity Realm at gitnang yugto ng Celestial Deity Realm. Nagdilim ang tingin ni Iron Eagle, at ang world power ng Fourth Firmament Celestial Deity ay biglang bumulwak palabas, binalot ang buong eskinita sa loob. Kahit mali ang impormasyon. Nakalusot na si Mateo sa Second Firmament Celestial Deity, para sa kanya, bilang Iron Eagle, pareho lang ito. Ang resulta ay puro kamatayan. Naglabas si Iron Eagle ng Thunder God Hammer, na parang isang Diyos na bumababa sa lupa, at direktang ibinato ito kay Mateo. Akmang kikilos na sana si Mateo nang biglang lumingon ang tingin niya, at natigilan siya. Nang makita ni Iron Eagle ang sitwasyon, isang bahid ng malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naisip niya na nakita ni Mateo ang kanyang lakas kaya't agad siyang sumuko sa paglaban. Pero sa pagkakataong ito, biglang lumitaw ang isang figure, hamarang sa pagitan ng dalawang tao. Ugong. Kasabay ng isang malakas na ingay, ang figure ng Iron Eagle ay lumipad palabas paatras. Iyang Master Shu. Nagbago ang mukha ni Iron Eagle, hindi inaasahan na makakasalubong niya si Berting. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Berting at sinabi niya, ang butihin kong kuya ay talagang hindi makapaghintay. Dahil magkapatid kami, talagang nakakapangilabot ito.
Ang ekspresyon ng mukha ni Iron Eagle ay napakapangit. Malinaw na narinig lahat ni Berting ang pag-uusap nila ni Mateo ngayon lang. Iyong Master Shu, nagkakamali ka. Marangyang ikinuyom ni Berting ang kanyang manggas at sinabing may malamig na sanggal, tama na. Sa puntong ito, ipapaliwanag mo pa rin ba ang iyong sarili? Maaari kayang sa paningin mo ay isa akong ganap na hanggal. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon, si Mateo ay kaibigan ko. Kung maglalakas loob siyang hawakan ang kahit isang hibla ng buhok niya, hindi ako titigil hanggat hindi siya namamatay. Bumantong hininga si Iron Eagle at tatalikod na sana at aalis. Pero sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Mateo, hindi mo na kailangang sabihin pa ang mga salitang ito, pwede ka nang manatili. Nagulat si Iron Eagle nang marinig iyon at hindi niya napigil ang matawa habang sinasabing, gusto rin ba akong mahuli ng mga katulad ninyo? Sinabi rin ni Berting, Mateo, pasensya na talaga, wala akong lakas para pigilan siyang manatili. Pero huwag kang mag-alala. Sa bagay na ito, tiyak na babawiin ko ito para sa iyo. Tumawa si Iron Eagle at sinabing, medyo mayabang ang mga sinabi niyang Master Shu, di ba? Dahil nawala na ang lahat ng kanilang kagandahang asal, hindi na rin nag-aalala si Iron Eagle. Alinman sa dalawa, sina Berting at Caleb ay parang apoy at tubig na, ito ay isang bagay na alam ng lahat. Dati, lahat ay nakikipagkompetensya sa dilim. Ngunit ngayon, ito ay naging isang pagpatay. Hindi napigilan ni Berting na magbago ang ekspresyon nang marinig niya iyon at wala naman siyang sinabing pabulaanan. Malinaw na hindi maganda ang sitwasyon ni Berting sa pamilyang Leng. Mateo, pasensya na, wala akong silbi. Nahihiya at nahihiyang sabi ni Berting. Tumawa ng malakas si Iron Eagle at sinabing, bata, isipin mo ang iyong sarili na maswerte ngayon. Pero sa susunod, hindi ka na magiging ganito kaswert. Malamig na sabi ni Mateo, hindi na kailangan sa susunod, bibigyan na kita ng pagkakataon ngayon din. Mateo. Akmang kukumbinsihin pa sana siya ni Berting, pero narinig niya si Mateo na nagsasabing, kapatid na Leng, sandali lang. Iinom ulit tayo ng 100 mangkok maya-maya. Hindi napigilan ni Iron Eagle ang pagtawa ng malakas nang marinig iyon at sinabing, ignorante kang hanggal, dahil tinatahak mo ang daan para ipahamak ang iyong sarili, papaalisin na kita. Pagkatapos magsalita, muling lumabas ang aura ng Iron Eagle, at ang mga world power ay durog na lumapit kay Mateo. Kumalat ang mga asul na linya sa katawan ni Mateo. Isang kakaibang puwersa ang naghiwalay sa kapangyarihang pandaigdig ng Iron Eagle. Puot ng Diyos ng kulog. Ang Thunder God Hammer ni Iron Eagle ay itinaas ng mataas. Sa buong mundo, puro kidlat at kulog ang nagngangalit, at ang momentum ay lubhang nakakagulat. Ang kidlat na ito ay maihahalin tulad sa matinding dagandong ng langit at lupa, na nagpapabago sa mga mukha ng mga tao. Nakatayo si Mateo sa loob pero parang wala itong kinalaman sa kanya. Tumingin siya kay Iron Eagle. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang frost counter sword at malamig na sinabi, medyo malakas. Hindi mo talaga ako binaygo. Kamakailan lang ay naunawaan ko ang isang estilo ng sword art. Ang sarap lang subukan ang espada sa iyo. Tumawa ng malakas si Iron Eagle nang marinig iyon at sinabing, mayabang at walang alam na binata, ang paggamit sa akin para subukan ang espada ay kapalit ng buhay mo. Mapunta ka sa impyerno. Iwinagayway ni Iron Eagle ang Thunder God Hammer, at itinapat ito sa ulo ni Mateo. Sandaling nagtipon ang kidlat sa buong espasyo patungo kay Mateo. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Berting at sumigaw siya sa gulat, mag-ingat. Akmang gagawa na sana siya ng paraan para tulungan si Mateo, pero narinig niya ang boses ni Mateo, kumalma ka, ayos lang ako. Sa oras na ito, gumalaw din si Mateo. Isang espada na tumitawid sa kawalan. Malabo ang nakita ni Berting sa harap ng kanyang mga mata, na wala na ang figure ni Mateo. Nang lumitaw siyang muli, nasa likuran na niya si Iron Eagle. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Berting at napasigaw siya, ito. Ang pagbabagong ito sa espasyo. Pagsasanib ng mga batas. Paanong hindi mahahalata ni Berting na ang espadang ito ng Mateo ay pinaghalo ang batas spatial at batas sword daw. Hindi nahahalata ang kaguluhan, ngunit ang kapangyarihan ay lubhang nakakagulat. Ang walang hanggang kidlat na iyon ay mabilis na naglaho at nauwi sa wala. Ito.
Paano ito posible? Puno ng hindi makapaniwalang mga mata ni Iron Eagle. Pagkatapos ay nagsimulang gumuho ang kanyang katawan. Sa wakas, ito ay nauwi sa kawalan. Bago siya mamatay, tila nakakita siya ng walang katapusang takot. Halos winasak ng espadang ito ni Mateo ang kawalan, at dinurog ang kanyang katawan. Pagkatapos ng 3 taon ng kaliwanagan, hindi lamang naunawaan ni Mateo ang batas pangkalawakan ng ika-4 na kalangitan, kundi lalo pa niyang pinag-isa ang mga batas, na lumikha ng isang espada na tumatawid sa kawalang hanggan. Masasabing ang sword art na ito ang nagtipon ng mga dakilang tagumpay ng martial daw ni Mateo, na nagpakawala ng kapangyarihan ng mga batas sa sukdulan. Hindi maisip ang kapangyarihan nito. Sa sandaling pinakawalan ng galaw na ito, hindi lamang ito mabilis sa sukdulan, kaya pa nitong agad na hatiin ang kawalan sa hindi mabilang na piraso. Tiningnan ni Berting ang figure sa malayo, gulat na gulat hanggang sa hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ang Fourth Firmament Celestial Deity ay halos isang napakataas na bundok na hindi kayang akyatin ng Third Firmament Celestial Deities. Pero nalampasan ni Mateo ang Second Firmament Celestial Deity at kayang direktang patayin ang isang Fourth Firmament Celestial Deity. Ang ganitong uri ng lakas ay talagang nakapangangilabot sa pandinig. Lalo na yung espada kanina lang, talagang nakakabingi ang hininga niya. Kahit mas malakas ang lakas ni Berting kaysa sa Iron Eagle, ang galaw na ito ay naantig niya mismo ang kanyang puso at naramdaman niyang hindi niya ito matatanggap. Itinabi ni Mateo ang espada at tumayo roon. Lumapit siya kay Berting at nakangiting sinabi, "Kapatid na Leng, halika. Tara, uminom tayo." Napaatras si Berting at agad na tumawa ng malakas at sinabing, "Haha, sige. Ngayon, siguradong hindi ako matatalo sa iyo." Tumawa rin si Mateo at sinabing, "Kaunting alcohol tolerance mo lang, kulang talaga yan para mapuno ang mga siwang sa pagitan ng mga ngipin ko." Tumawa ng malakas ang dalawa at naglakad papunta sa direksyon ng tavern. 1846. Halika, I toast kita ng isang baso. Salamat sa iyong nakapagliligtas buhay na biyaya. Itinaas ni Berting ang kanyang ulo at ininom ito ng sabay-sabay. Ibinaba ang mangkok ng alak, sinabi ni Berting nang may pabago-bagong emosyon, "Uminom ako hanggang sa mawalan ako ng malay noong araw na iyon. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay napahagulgol na ako. Nitong ilang buwan, pabago-bago pa rin ang aking takbo ng walang anumang pakay, iniisip na hanapin ka para makipagkompetensya sa pag-inom araw-araw. Ngunit nakakalungkot, hindi ka na muling bumalik. Kung hindi ako nagkataong napadaan ngayon, hindi ko malalaman na napunta na pala ako sa mga pintuan ng impyerno at pabalik." Pagkagising ni Berting ng araw na iyon, hindi na niya maalala ang nangyari sa eskinita. Pero sariwa pa rin sa alaala niya ang pakikipagkompetensya niya kay Mateo sa inuman ng araw na iyon. Sa sobrang tagal, iyon pa rin ang unang beses na nakatagpo siya ng isang lalaking kayang magpabagsak sa kanya. Kaya naman, patuloy niya itong iniisip at hahanapin muli si Mateo para makipagsabayan sa pag-inom. Ngayon, nagkataong napadaan si Berting, ganoon niya narinig ang mga salita ni Iron Eagle. Dahil din dito kung kaya't mas lalong naantig ang puso ni Berting. Nagpapakita ng kabaitan ng hindi umaasa ng kapalit, si Mateo, itong kaibigang ito, determinado siyang gawin ito. Kung iba pa ang nagligtas sa batang patriarka ng pamilya Leng, tiyak na mag-iisip sila ng mga paraan para makuha siya. Kahit papaano, kailangan din nilang mangisda ng ilang benepisyo mula sa pamilya Leng, ngunit hindi ginawa iyon ni Mateo. Mula rito, makikita ang marangal na moral na katangian ni Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Noong araw na pinabalik kita sa Leng Manor, gusto akong pabagsakin ni Caleb nang walang pinipili. Hindi ako handang makialam sa mga alitan ng Leng Manor mo at nagkataon lang na umabot ako sa punto ng isang breakthrough. Kaya pinili ko na lang na pumasok sa isang saradong pag-iisa. Hindi ko lang inaasahan na ayaw pa rin akong palayain ni Caleb." Napangiti ng mapait si Berting at sinabing, "Tiyak na inakala ni Caleb na isa kang katulong na inimbitahan ko. Kaya naman hahampasin ka niya ng malubha. Sa katunayan, ako ang lahat ng taong nagsangkot sa iyo." Itinaas ni Mateo ang kanyang baso at ininom ang isang mangkok, sabay ngiti, "Ayoko ng gulo, pero hindi rin ako takot sa gulo. Pero, ano ba ang nangyayari sa pamilya Leng mo?
Agad na nilagok ni Berting ang isang mangkok nang marinig niya iyon at bumaantong hininga, "Hay nako, mga kapatid, nag-aaway na tayo," nagdulot na ito ng malaking iskandalo sa buong lungsod. Nakakahiya talaga. Sa totoo lang, wala akong hilig sa posisyon ng batang patriarka. Pero wala pa ring saysay, itong kuya ko ay napakamatigas ang ulo. Lumalabas na noong araw na iyon, habang nakikipagkompetensya sa inuman si Berting kay Mateo, nagkaroon siya ng malaking away kay Caleb at masama ang loob. Kaya nga siya pumunta sa tavern para maglasing. Sina Berting at Caleb, ang magkapatid ay napakalapit na simula pa noong bata pa sila. Simula pagkabata, inalagaan din ni Caleb si Berting ng husto. Parehong malakas ang talento ng 2 taong ito, parehong pinuno ng batang henerasyon ng pamilyang Leng. Maliban lang, may isang bagay, si Caleb ay isang ampon. Ang kanyang katayuan sa pamilya Leng ay malayo sa kay Berting. Si Berting ay anak ng pinuno ng pamilya, bukod pa rito, ang kanyang talento ay namumukod tangi. Ang kanyang katayuan sa pamilya Leng ay napakataas. Ang pagiging mabait at mapagmahal ng magkapatid sa isa't isa ay isang bagay na kinaiinggitan ng lahat noong una. Ngunit nakalulungkot, ilang taon na ang nakalilipas, ang pinuno ng pamilya Leng, si Herschel Leng, ay biglang pinatay. Inihalal ng mga matatanda ang nakababatang kapatid ni Herschel, si Humber Leng, bilang pinuno ng pamilya. Walang anak na lalaki si Humber, babae lamang. Sa ganitong paraan, naging mahirap malaman ang pagkakakilanlan ni Berting. Walang pakialam ang ugali ni Berting, ang kanyang pagkatao ay walang pigil at walang inaalala. Wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan ng batang patriarka. Pero unti-unting nagbago ang taong ito, Caleb. Naging napakamapagkalkula ni Caleb, kinukuha ang mga matatanda sa angkan ng pamilya, at isinasantabi si Berting. Pero sa unang tingin, hindi naman nawala ang kagandahang asal ng 2 tao at pareho pa rin silang matalik na magkapatid. Maliban na lang, kahit malaya at madali ang karakter ni Berting, hindi siya tanga. 3 buwan na ang nakalilipas, nakahanap ng dahilan si Caleb at pinalayas ang isang malapit na tiyuhin ni Berting mula sa pangunahing pamilya. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Berting. Nakipag-away siya kay Caleb ng malakas. Hindi rin niya inaasahan na magpapadala pala si Caleb ng mga tao para patayin siya. Bagamat hindi malakas ang kalakasan ng Black Smoke Twin Fins, malinaw naman sa kanila ang mga pamamaraan ng Jangho. Nang araw na iyon, nang makita sina Mateo at Berting na nagiinuman, alam nilang dumating na ang kanilang pagkakataon. Maliban na lang, hindi nila inakala na ganoon pala kalakas ang lakas ni Mateo. Hay nako, sa totoo lang, wala talaga akong pakialam sa posisyong ito ng batang patriarka. Sinabi ko na kay Caleb dati, mas gugustuhin ko pang hindi maging batang patriarka kaysa magparaya sa magkapatid, pero hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala. Hahaha. Itinaas ni Berting ang kanyang ulo at uminom ng isang malaking mangkok ng alak, may mga malakristal na luha na namumuo na sa kanyang mga mata. Walang tigil din ang pagbuntong hininga ni Mateo matapos niya itong marinig. Kapag ang isang tao ay naging alipin na lamang ng awtoridad, ang kanilang buong pagkatao ay sasailalim sa mga nakamamanghang pagbabago. Pakiramdam niya ay wala talagang pakialam si Berting sa posisyon ng batang patriarka. Pero hindi talaga ito pinaniwalaan ni Caleb. Pakiramdam niya ay sinasadya ni Berting na bawasan ang kanyang bantay. Itinaas ni Mateo ang kanyang baso at sinabing, "Magandang araw ngayon, nakakabaliw bukas. Kalimutan mo na ang lahat ng mga hindi magagandang bagay na ito. Tere, cheers." Tumawa ng malakas si Berting at sinabing, "Haha, salamat. Ngayon, hindi ako matatalo sa iyo ng madali." Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Nakikipagkompetensya ka sa akin sa pag-inom, hindi ka pa sapat na kwalipikado." Habang nag-uusap at nagtatawanan, uminom pa ang dalawa ng mahigit 100 baso. Sa wakas, nalunod si Berting sa alak at muling natamba. Ang pamilyang Leng, ang lalaking nakaitim, ay nagmamadaling pumunta sa patio ni Caleb. "Bata, masama ang sitwasyon. Agila na bakal, patay na siya." Biglang nagbago ang mukha ni Caleb at napasigaw siya, "Ito, paano ito nangyari?" Gulat na gulat pa rin ang lalaking nakaitim hanggang ngayon habang seryosong sinasabi niya, "Totoo talaga." Pagkalabas ni Mateo mula sa pag-iisa, direkta niyang pinatay si Clinton sa Essence Gathering Pagoda.
Papunta na sana siya sa Guiling Tavern nang may makakita kay Mateo na pinatay ang Iron Eagle gamit ang isang espada. Isa pa. Naroon din si Bert Ing. Isang sword move. Isang sword move lang ba ang ginamit niya sa pagpatay kay Iron Eagle? Tanong ni Caleb na may hindi makapaniwalang tingin. Napatay ng unang langit na Diyos ang ikaapat na langit na Diyos sa pamamagitan lamang ng isang espada, paano ito naging posible? Mapait na ngumiti ang lalaking nakaitim at sinabing, nakapagtagumpay na si Mateo para maging isang second firmament celestial deity. Noong una, hindi rin ito pinaniwalaan ng nasasakupang ito, pero ito ang katotohanan. Bukod pa rito, nandilim ang mukha ni Caleb at sinabing, ilabas mo na ang sasabihin mo, magkukwentuhan ka na lang para saan. Naging malukot ang ekspresyon ng lalaking nakaitim habang sinasabi niya, napakarami na naman ang ininom ni Bert Ing at Mateo sa Guiling Tavern. Ngayon, pinabalik na naman ni Mateo si Bert Ing. Ang ekspresyon ni Caleb ay walang kapantay na pangit, hindi niya inaasahan na magiging ganito pala ang resulta. Ang isang fourth firmament celestial deity powerhouse ay ang limitasyon na kaya niyang gamitin. Ang mga powerhouse ng fifth firmament celestial deity ay may matataas na katayuan sa pamilya, hindi sila ang kaya niyang gamitin sa kasalukuyan. Siyempre, kung siya ang magiging batang patriarka, ibang usapan na iyon. Pabalik-balik na naglalakad si Caleb, tila pinag-iisipan ang balitang ito. Biglang tumigil ang kanyang mga hakbang at sinabi niya, ngayon lang, sinabi mo bang pinatay niya si Clinton? Tumango ang lalaking nakaitim at sinabing, nang lumabas si Mateo, nabigo ang palihim na pag-atake ni Clinton, at napatay siya ni Mateo sa isang galaw lang ng espada. Isang galaw ng espada. Isang galaw ng espada na naman. Hindi maganda ang ekspresyon ni Caleb, masyadong mapang-asar itong si Mateo. Sabi ni Caleb sa seryosong boses, hindi mo na kailangang alalahanin pa itong si Mateo. Pinahahalagahan ni Dongjun, ang matandang iyon, ang anak niya. Tiyak na hindi niya iiwan ang bagay na ito. Sa halip, si Bert Ing ito. Mukhang kailangan ng simulan ang plano natin. Hindi na maaaring ipagpaliban ang posisyon ng batang patriarka. May balita ba mula sa Chenling Manor sa panig na iyon? Sabi ng lalaking nakaitim, umalis na ang panganay na binibini sa kanilang pag-iisa. Sinasabing nakalusot na siya sa middle stage fifth firmament celestial deity realm. Bumantong hininga si Caleb nang may paghanga habang sinasabi, talagang henyo si Maxine. Ang talento niya ay talagang nakakahiya. Nakakahiya lang na babae siya. Sige, wala ka nang pakialam pa sa bagay na ito. Hahanapin ko agad ang pinuno ng pamilya. Dapat ay may resulta na rin ang laban para sa batang patriarka. 1847. Ama, ang dazzling crane plumage dress na ito ay binili ni Caleb mula sa mga kamay ng isang tunay na Diyos na may kapangyarihan sa isang magandang halaga. Ang mahiwagang kayamanang ito ng Diyos na nasa batang kapatid na si Maxine ay magiging napakaganda. Sa looban ni Humber, si Caleb ay may magalang na tingin, may kasamang pagpuri, at kaunting pag-iingat. Masasabing matindi at ambisyoso rin ang Caleb na ito. Maraming taon na ang nakalilipas, bago pa man naging pinuno ng pamilya si Humber, kinilala na ni Caleb ang kabilang panig bilang ama-amahan at nasiyahan siya rito sa lahat ng paraan. Masasabing isa siyang karakter na may kakayahang makitungo sa mga tao. Kahit isa siyang bastardo na anak, mataas pa rin ang kanyang katayuan sa pamilya. Dahil magkapatid sila ng batang patriarka, amang alaga, at anak ng pangalawang amo, hindi lahat ng ito ay kayang makamit ng kahit sino. Siyempre, ang paggawa nito ni Caleb ay para lang mapabuti ang kanyang buhay, at mas maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ginawa niya ito. Maliban na lang, kahit siya mismo ay hindi rin inaasahan na si Humber ang magiging pinuno ng pamilya balang araw, at ang kanyang matalik na kapatid na si Bert Ing, ang naging marginalized figure ng pamilya Leng. Nagdulot ito ng pagkalito sa kanyang mga iniisip. Kung talento ang pag-uusapan, mas mababa siya kay Bert Ing. Pero palaging nararamdaman ni Caleb na ganito lang siya dahil mas mababa siya kay Bert Ing kung resources ang pag-uusapan. Kailangang malaman ng isa kung magkano ang binayaran niya para sa kapakanan ng araw na ito. Hanggat maaari siyang maging batang patriarka, kapag nahawakan na niya ang kapangyarihan, tiyak na tataas ang kanyang bilis ng paglilinang, at magiging mas matatag din ang kanyang posisyon. Siguro balang araw, kaya niyang pamunuan ang pamilya Leng.
Aaminin ng isa, napakasalimuot ng mga pukanan ni Caleb. Nang makita ni Humber ang napakagandang dazzling crane plumage dress na ito, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pagkislap. Ang damit na ito na isusuot sa kanyang anak na si Maxine, ay tiyak na magiging kasing ganda ng isang diwata. Ang pinakamahuhusay na inapo ng pamilya Leng ay hindi si Berting, lalo na si Caleb, kundi si Maxine na kilala bilang isang napakagandang nilalang na parang iceberg. Ilang daang taon na ang nakalilipas, si Maxine ay naliwanagan sa daw sa bundok ng Heavenspan sa edad na 500 at tumungo sa kaharian ng celestial deity. At ngayon, ilang daang taon na naman ang lumipas, nakapasok na si Maxine sa Fifth Firmament Celestial Deity Realm. Ang ganitong talento, na inilagay sa buong kabisera ng imperyo, ay isang lubhang nakasisilaw na pag-iral. Sa kabaligtaran, mas namutla si Berting kung ikukumpara. Ang pinakapinahalagahan ni Humber ay ang anak na babae rin nito. Ano ang saysay kung wala siyang mga anak na lalaki? Sapat na ito sa anak na ito. Para maging pinuno ng pamilya si Maxine, natural lang na mayroon itong malaking koneksyon kay Maxine. Sa mga kapantay, hindi nawala ng mga kakompetensya si Humber. Ngunit hinayaan siya ng konseho ng mga matatanda na pumalit sa pamumuno ng pamilya nang may nagkakaisang kasunduan. Sa totoo lang, si Maxine ay hindi lamang kanya, ang ipinagmamalaki ni Humber, siya rin ay ipinagmamalaki ng pamilya Leng. Ang dahilan kung bakit nagbigay ng labis na pagsisikap si Caleb kay Humber ay natural lamang dahil kay Maxine. Hindi naman masama, napakagaling. Huho, Caleb, napakamaalalahanin mo. Tumanggaw si Humber sa kasiyahan. Para sa mga martial artist, ang kagandahan ay natural na pangalawa lamang. Ang pinakamahalaga ay ang dazzling crane plumage dress na ito ay isang mystical na kayamanan ng celestial deity, at ang kapangyarihang pandepensa nito ay napakalakas. Ngunit ang kagandahan at mga nasasalat na benepisyo kung bibigyan ng pantay na pansin, sino ang tatanggi? Ngumiti si Caleb at sinabing, ito ang dapat gawin ng batang ito. Sa loob ng ilang taon, inalagaan ako ng mabuti ng amang nag-alaga sa akin, mas malapit kami ni Ate Maxine kaysa sa tunay na magkakapatid. Ano ang saysay ng maliit na bagay na ito? Sumulyap si Humber kay Caleb at nakangiting sinabi, Caleb, nakipag-usap na ako sa konseho ng mga matatanda ilang araw na ang nakalipas. Sa tingin nila ay medyo nakakahiya ang patuloy na paghawak ni Berting sa posisyon ng batang patriarka ngayon. Siyempre, kailangan mo ring ilabas ang katumbas na lakas. Pagkalipas ng 10 araw, magkakaroon kayo ni Berting ng kompetisyon. Ang mananalo ang magiging bagong batang patriarka. Wala akong tunay na anak, pero ikaw ang anak ko. Nang marinig yun ni Caleb, napaupo siya sa lupa, may luha sa kanyang mukha habang sinasabi, Amang ama, ang batang ito. Ang batang ito, hindi ko talaga alam ang sasabihin. Tinulungan siya ni Humber na tumayo at nakangiting sinabi, napakaraming taon na, hindi pa rin ba alam ni ama ang ugali mo? Iba ka sa iba. Noon, hindi pa ako nakakaangat sa kapangyarihan. Hindi pa rin nabubunyag ang talento ni Maxine, at naging malapit ka na sa aming pamilya. Labis na naantig ang mukha ni Caleb, ngunit sa kanyang puso, napuno siya ng labis na kaligayahan. Sa loob ng maraming taon ng pamumuhunan, sa wakas ay oras na para sa kita. Paano siya hindi maiinis? Ibang-iba si Caleb sa iba. Hindi siya sama-sama kapag niyayakap ng iba ang hita ng padre de pamilya. Dahil wala siyang kwalipikasyong iyon. Kaya naman, sinadya niyang lumapit kina Berting at Maxine. Noong bata pa si Maxine, minsan niyang nakita ang nakakatakot na talento ni Maxine sa paglilinang. Nang panahong iyon, nagpasya siyang mamuhunan dito. Kasabay ng pag-angat ni Caleb, lalong lumakas ang kanyang ambisyon. Sinabi ni Humber, alam kong mas malakas ang lakas mo kaysa kay Berting. Ngunit ang kompetisyong ito ay napakahalaga. Ang paghahasa ng sibat bago sumabak sa labanan, kahit hindi ito matalas, magiging maliwanag din ito. Sa 10 araw na ito, maglinang kang mabuti, huwag magambala ng ibang mga bagay. Nagpaalam si Caleb at umalis. Isang magandang figure ang lumabas mula sa kawalan. Ama. Tiningnan ni Humber ang kanyang anak na babae nang may mapagmahal na tingin at nakangiting sinabi, nag-grow na kayo ni Caleb simula bata pa. Bakit ngayon ay ayaw mo na siyang makilala? Bahagyang kumunat ang noo ni Maxine at sinabing, Kuya Caleb. Nagbago na siya.
Sabi ni Humber, palaging magbabago ang mga tao. Subukan mong isuot itong dazzling crane plumage dress. Maalalahanin din ang batang ito. Bahagyang tumutol si Maxine, ngunit nang makitang masigasig si ama, sa wakas ay isinuot pa rin niya ito. Sa looban ni Berting, muling nilulunod ni Berting sa alak ang kanyang kalungkutan. Ngumiti si Mateo at sinabing, may 10 araw pa, pagkatapos ay ang labanan para matukoy ang batang patriarka. Pero pinanghihinaan ka ng loob dito. Ayos lang ba talaga? Direktang itinaas ni Berting ang garapon at sinabi kay Mateo, uminom ka. Ganitong klaseng kalokohan, ano ang pakialam mo rito? Idiniin ni Mateo ang kanyang panga at umiling, at sinabing, tinatrato kita bilang isang kapatid, may sasabihin ako mula sa kaibuturan ng aking puso. Kung hindi ka makikinig, tanggapin mo na lang dahil wala akong sinabi. Nang makita ang kaseryosohan ni Mateo, hindi napigilan ni Berting na magulat. Nitong mga nakaraang araw, umiinom si Mateo kasama niya para maibsan ang pagkabagot, at hindi man lang siya umimik. Ngayon, ewan ko kung bakit, ang seryoso niya talaga. Itinuring na ni Berting si Mateo bilang nag-iisang kapatid niya ngayon, at natural lamang na binigyan niya ng malaking importansya ang kanyang ugali. Tumanggaw siya, ibinaba ang banga ng alak, at sinabing, ikaw ang nagsabi. Sabi ni Mateo, sa labanang ito, kailangan mong umalis. Isa pa, kailangan mong manalo. Kumunat ang noo ni Berting at sinabing, para saan? Kuya Croswell, ako. Pinutol siya ni Mateo, sinasabing, alam kong hindi mo gusto ang posisyon ng batang patriarka. Pero dahil dito kailangan mo pang sumuko. Maaari mong baliwalain ang walang kabuluhang reputasyong ito. Pero kung mawawalan ka man lang ng puso sa martial arts, isa ka na lang bangkay sa hinaharap. Sa ganitong klaseng tao, sino ang mag-iisip ng malaki tungkol sa iyo? Handa akong makipag-inuman sa iyo dahil sa tingin ko ay walang pigil at walang inaalala ang iyong pagkatao, at hindi dahil isa kang walang kwentang tao. Bukod pa rito, ginawa ka ng iyong ama na batang patriarka. Gusto mo bang sabihin sa lahat na ang dating pinuno ng pamilya ay nagtalaga ng isang walang kwentang tao? Ang mga salita ni Mateo ay parang sunod-sunod na mga kidlat na umalangaw-ngaw sa puso ni Berting. Nagpatuloy si Mateo at sinabing, napatay ang iyong ama. Pinagtaksilan ka ng iyong kapatid. May sapat kang ang dahilan para maging malaswa. Pero tinatanong mo ang iyong sarili, tinatanggap mo na ba ito? Ang sama ng loob ng iyong ama, hindi ka na ba naghihiganti? Isa pa, Caleb, gusto ka na niyang ipadala sa iyong kapahamakan. Kapag nahawakan na niya ang kapangyarihan, sa tingin mo ba ay hahayaan ka niyang mabuhay? Kaya naman, sa laban na ito, kailangan mong manalo. Kahit na pagkatapos mong manalo, sabihin mo sa lahat na sa tingin mo ay nasa ilalim ng iyong dignidad ang maging kanilang batang patriarka. Unti-unting nagbago ang tingin ni Berting. Mula sa malabo, naging matatag ito. Tunay ngang napakarami niyang kailangang gawin. Inangat ni Berting ang kanyang ulo, nilagok ang garapon ng alak at sinabing, Kuya Croswell, salamat. 1848. Batang patriarka, hindi maganda yan. Kasalukuyang nagkukultibar si Caleb nang mag-isa nang biglang pumasok ang lalaking nakaitim. Malapit nang matapos ang labanan para matukoy ang batang patriarka, pinagmasdan ng lalaking nakaitim ang kanyang pananalita at mukha, at tahimik na binago ang kanyang terminolohiya. Totoo nga, sa sandaling marinig iyon ni Caleb, agad na gumaan ang kanyang pakiramdam. Man! Anong nangyayari? Sabi ng lalaking nakaitim, ilang araw na ang nakalipas, ginugugol pa rin ni Berting ang kanyang mga araw ng walang sigla at labis na umiinom araw-araw. Simula kahapon, may nakakita sa kanya na nagsasanay ng espada sa looban, tila napakasipag. Nang marinig iyon ni Caleb, tumawa siya ng may paghamak at sinabing, ano ang sapat na 10 araw na pagsisikap? Kahit anong paraan pa niya pagsasanay, hindi rin siya ang katapat ko. Pumunta ka rito para guluhin ang cultivation ko para sa bagay na ito. Nagulat ang lalaking nakaitim sa loob at sinabing, ang maraming taon ng pagsusumikap ng young master ay umabot na sa pinakamatinding punto. Huwag kang maging pabaya. Kumunat ang noo ni Caleb. Napaisip siya at sinabing, kalimutan mo na yan, may katuturan ang paalala mo. May isang bote ng Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder dito, sapat na para hindi dumaloy ng maayos ang banal na asensya ng tao.
Maghanap ka ng pagkakataon at hayaan mong kainin ito ng aking bat-ihing na kababatang kapatid. Sa laban na ito, gusto ko siyang talunin ng hayagan at diretso. Tulad ng sinabi niya, kumuha si Caleb ng isang maliit na bote at iniabot ito sa lalaking nakaitim. Ang Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder ay walang kulay at walang lasa. Kahit inumin pa ito, hindi rin ito matutuklasan. Sa panahon lamang ng kompetisyon mabubunyag ang mga kapintasan. Ngumiti ang lalaking nakaitim nang marinig iyon at sinabing, sa wakas ay nagkatotoo na ang matagal nang inaasam na pangarap. Binabati ng mababang loob na ito ang batang patriarka ng maaga. Lumipas ang 10 araw sa isang kisap mata. Sa araw na ito, maraming tao ang nagtipon sa lugar ng pagsasanay ng pamilya Leng. Ang mga disipulo, gwardya, at maging ang mga katulong ng pamilya Leng, ay lahat pumunta upang manood ng labanan ng batang patriarka. Hey! Ang babaw ng mga ugnayang pantao, bigla na lang pumanaw ang matandang pinuno ng pamilya. Ngayon, hindi na kayang panatilihin ni Berting ang posisyon ng batang patriarka. Ang labanang ito ay isa lamang pormalidad. Ang lakas ni Berting ay hindi kasing lakas ng kay Caleb sa simula pa lang. Kung matino si Berting, dapat ay sumuko na siya agad ngayon. Ang pabago-bagong kalikasan ng tao ay wala nang iba pa kundi ito. Matagal nang patay ang matandang pinuno ng pamilya. Ngayon, si Caleb ay maituturing na parang araw sa katanghaliang tapat. Alam ng lahat na malapit na siyang maging batang patriarka. Natural na wala nang sino man ang haanga kay Berting. Sa isang malaking angkan ng pamilya tulad ng pamilyang Leng, mas malamig pa ang ugnayan ng mga tao. Marahil dahil malapit na siyang maging batang patriarka, tila masigasig si Caleb. Matagal na siyang nakarating sa ring. Para sa ganitong uri ng mahalagang kaganapan, si Humber pati na rin ang mga matatanda ng pamilya Leng ay sunod-sunod na dumating. Tanging si Berting lamang ang hindi sumipot. Medyo naiinip na ang isang elder sa paghihintay at malamig na sumanghal, Masyadong nakakapangilabot itong si Berting, pinaghihintay pa kaming mga elder ng mag-isa. Sa tingin ko, hindi na talaga niya kailangang magpatuloy pa sa pagiging isa, itong batang patriarka. Masyadong walang disiplina at walang pakialam si Berting. Karaniwan siyang hindi magalang sa mga nakatatanda. Kung tutuusin, hindi naman talaga masama ang batang ito, Caleb. Ang iba pang ilang elder ay tila naiinip din at sumang-ayon din. Nang marinig ni Caleb ang usapan ng mga matatandang ito, nasiyahan siya sa kanyang sarili sa loob-loob. Ang mga matatandang ito, karaniwan ay mabait at magiliw niya silang pinaglilingkuran. Paanong naging mapagmataas ito tulad ni Berting, na hindi man lang pinapansin ang mga matatanda? Kaya naman, ang posisyon ni Berting bilang batang patriarka ay nagdala rin sa kanya sa daan patungo sa kapahamakan. Ngumiti si Caleb nang marinig iyon at sinabing, napakahalaga ng labanang ito. Naiintindihan naman kung mas matagal maghanda si batang kapatid and Berting. Sana ay maging matyaga ang mga matatanda at makapaghintay pa ng kaunti. Agad na ikinatuwa ng mga matatanda ang mga sinabi ni Caleb. Kahit si Humber ay hindi rin makapansin ng anumang problema, palihim na tumango. Maliban na lang, kumunat ang noo ng babaeng mukhang malalangit na dalaga sa tabi niya, tila medyo hindi komportable. Biglang nagkaroon ng ingay sa karamihan, na automatikong nagbukas ng daan. Isang gwapong binata ang tumalon sa liwanag, sabay lukso papunta sa ring. Tumingin siya kay Caleb at sinabing may bahagyang ngiti, si Kuya Caleb pa rin ang nakakaintindi sa akin. Napakahalagang laban, paano ako hindi makapaghahanda ng maayos? Ang kasalukuyang Berting, ang kalokohan sa kanyang mukha ay naalis na, ang kanyang espiritu ay umaangat, na parang nagkaroon siya ng bagong buhay. Nang makita ni Caleb ang mahinang ngiti ni Berting, hindi niya maiwasang magulat sa kanyang puso. Noon, ang nakita niya sa mga mata ni Berting ay sakit at kawalang hiyaan. Ngunit ang Berting ngayon ay tila naiiba kaysa noon. Ano ba ang nangyari sa loob ng 10 araw na ito? Biglang nagbago ang mukha niya at sinabing, nakalusot ka talaga. Tumango si Berting habang nakangiti at sinabing, ang kalaban ngayon ay si Kuya Caleb. Kaya paano ako hindi magsisikap ng husto? Nang makita ang pagkagulat sa mukha ni Caleb, isang bahid ng tuwa ang sumilay sa puso ni Berting. Ngayon, gusto niyang malaman ng lahat na siya, si Berting, ang numero 1 henyo ng pamilya Leng.
Ang batang patriarkang ito, ayoko niyan. Siyempre, ang kanyang kakayahang makalusot ay natural lamang dahil kay Mateo. Ang kanyang kaharian ay nasa initial stage fourth firmament celestial deity lamang. Sa simula, natural na imposibleng makalusot ng ganito kabilis. Ang Void Spirit Divine Pill ni Mateo ang nagbigay daan sa kanya upang makalusot sa middle stage sa loob lamang ng maikling 10 araw. Ang kaharian ni Caleb ay ang huling yugto ng fourth firmament celestial deity. Sa ganitong paraan, agad na lumiit ng malaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Kahit maganda ang talento ni Caleb, malinaw na mas mataas ang kay Berting ng isang baitang. Mas malakas ang kanyang pag-unawa sa batas kaysa kay Caleb. Medyo nailang ang ekspresyon ni Caleb habang nakangiti at sinabing, "Haha, napakagaling. Gayunpaman, mas mataas pa rin ang kaharian ko kaysa sa iyo, walang paraan para matalo ako sa iyo." Tumingin si Berting kay Caleb at mahinahong ngumiti, "Ganoon ba? Kuya Caleb, ikaw ang kuya sa puso ko noon pa man. Ikaw ang layunin kong maabyutin at malampasan. At ngayon, hahabulin kita mula sa likuran." Hindi siya nagbibiro. Tunay ngang minamaliit ng lakas ni Caleb ang lahat ng nasa nakababatang henerasyon ng pamilya Leng. Kung hindi, dahil sa kanyang hindi lehitimong pagkakakilanlan, imposible ring makilala bilang ang batang patriarka. Si Caleb ay palaging isang hindi mapapalitan na nakatatandang kapatid sa puso ni Berting. Kaya naman, ganoon siya kadelikado kapag natalo siya ni Caleb. Isang matibay na imaheng gumuguho sa puso ng isang tao, ang dagok na ito ay napakalakas. Pero sa tulong ni Mateo, sa wakas ay nakabangon pa rin siya. Nang makita ang matiim na titig ni Berting, walang humpay nang umisi si Caleb sa kanyang puso. Nainom na ni Berting ang Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder, kahit na muling makalusot ang kanyang kaharian, wala pa rin itong silbi. Sa laban na ito, siya lang ang maaaring manalo. Ngumiti si Humber at sinabing, dahil dumating na rin si Berting, magsisimula na ang laban para sa batang patriarka. Sa pagsisimula ng labanan, agad kumalat ang enerhiya ng espada sa entablado. Ang dalawang tao ay eksperto sa espada, ang pag-unawa sa batas ay parehong nasa ranggo 5. Ang pamamaraan ng cultivation na kanilang nilinang ay halos pareho rin. Gayunpaman, ang huling yugto ng fourth firmament celestial deity na si Caleb ay hindi talaga makakuha ng anumang kalamangan kay Berting. Habang lumalaban si Caleb, lalo siyang nababahala. Bumuti rin ang kapangyarihan ng batas ni Berting. Ano ba ang nangyari sa loob ng 10 araw na ito? Bakit parang ibang tao na si Berting kumpara dati? Isa pa. Bakit hindi pa rin nagpapakita ng epekto ang Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder hanggang ngayon? Halos mabaliw na si Caleb sa kanyang puso. Kuya Caleb, dahil sa pagiging malay mo, talo ka. Nakangiting sabi ni Berting. Nagulat si Caleb sa loob-loob niya, medyo lumalakas ang puwersa mula sa kanyang mga kamay. Pero labis siyang naguluhan. Bakit hindi pa rin nagpapakita ng epekto ang Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder hanggang ngayon? Hinihintay ba ni Kuya Caleb na yumapekto ang Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder? Hindi mo na kailangang maghintay. Nainom ko nga ang Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder, pero na-detox na ang lason. Sa oras na ito, biglang muling nagsalita si Berting. Labis na nayanig ang puso ni Caleb. Nawala na ang lason ng Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder. Paano ito naging posible? 1849. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpaantig sa isipan ni Caleb. Sandaling panahon, siya ay talagang pinigilan ni Berting. Hindi talaga ako matatalo. Isang boses ang sumigaw sa puso ni Caleb. Naghanda siya ng napakaraming taon, namumuhay na parang aso. Ngayong may pagkakataon na siyang baguhin ang sitwasyon, paano siya matatalo? Zayu Howling Sword. Sigaw ni Caleb. Isang espada ang lumabas, nang inag ang 4 na direksyon, ang buong singsing ay puno ng kanyang layuning mag-espada. Napakalakas. Tunay ngang karapat-dapat maging Caleb, para linangin ang pinakamalakas na estilo ng espada ng aking Leng family, ang Zayu Howling Sword, sa ganitong antas. Ginamit ni Caleb ang kanyang trump card. Mukhang ang resulta ay tiyak na mangyayari. Sa ibaba ng entablado, may agad na sumigaw sa gulat. Nakakagulat ang momentum ni Caleb. Halos bumalot ng tuluyan kay Berting ang kanyang mga sword lights.
Gayunpaman, sa gitna ng ulan ng espada, malamig na sinabi ni Bert Ing, espada ni Zhao Howling, di ba? Kuya Caleb, sa loob ng 10 araw na pagsasanay sa espada, sa wakas ay naunawaan ko na. Hayaan nating piliin kung sino ang mananalo gamit ang espada ni Zhao Howling. Pagkatapos niyang sabihin iyon, iwinagayway ni Bert Ing ang kanyang mahabang espada. 10,000 batis ng kanyang hangarin na gumamit ng espada ang biglang naipon, at bahagya pang napigilan si Caleb. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Caleb at sinabing, imposible. Batas ng sword daw na nasa gitnang antas ng ranggong ika-5 antas. Hindi mo pa ito naunawaan pagkatapos ng maraming taon ng pag-iindi, kaya paano mo ito biglang naunawaan? Bigla niyang natuklasan na nitong 10 araw na ito, ang mga pagbabagong nangyari kay Bert Ing ay napakarami. Hindi lang niya nalampasan ang kanyang kaharian, nalampasan pa niya ang mga batas ng sword daw. Maaari kayang nagkataon lang ito. Medyo sobra na rin ang pagkakataong ito, di ba? Gayunpaman, wala nang oras para mag-isip si Caleb. Para lamang makita ang dalawang makapangyarihang batas ng sword daw na matinding nagbanggaan. Putok, putok, putok. Sa entablado, walang kapantay na nakasisilaw na liwanag ang namumukadkad, hindi mabilang na makapangyarihang mga ilaw ng espada ang sabay-sabay na bumuhos. Power! Biglang samuka si Caleb ng sariwang dugo, lumipad pa atras ang katawan, at bumagsak ng mabigat sa ibabaw ng entablado. Gustong-gusto niyang gumapang pataas, ngunit may espada na nakatutok sa kanyang lalamunan. 1 pang pulgada pa at mamamatay na siya. Kuya Caleb, talo ka. Ang mga walang pakialam na salita ni Bert Ing ay nagpang-inag kay Caleb. Katahimikang parang kamatayan. Ang laban ng dati parang obra lang ay nagkaroon ng nakakagulat na pagbabago. Ang Bert Ing na walang sino man ang umaasa ay siya pa ang nanalo. Nanangangahulugan din na si Bert Ing pa rin ang batang patriarka. Sa loob ng ilang panahon, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng ilang tao. Nitong mga nakaraang araw, marami sa kanila ang sumipa sa kanya habang siya ay natutumba, at hindi nagpakita ng anumang mabuting saloobin kay Bert Ing. Kung magpapatuloy si Bert Ing bilang batang patriarka, hindi ba niya sila hahanapin para maayos ang problema pagkatapos? May kanya-kanyang maliliit na pukana ang mga taong ito. Sa totoo lang, wala talagang pakialam sa kanila. Sa ngayon, ang pinakanakakailang ay si Humber at ang mga matatanda. Isinaayos nila ang tunggalian na ito upang si Caleb ay makaakyat sa posisyon ng batang patriarka ng tama at maayos. Sino ang mag-aakala na si Caleb ay talagang natalo? Siyempre, hindi ito maaaring isisi kay Caleb. Nakita ng lahat ang pagbuti ni Bert Ing. 10 araw na ang lumipas, masasabing muling isinilang si Bert Ing. Ngunit, sa konklusyong ito, paano dapat tapusin ang bagay na ito? Walang nagsalita. Isang kapaligirang tinatawag na pagkailang ang kumalat sa karamihan. Ang mukha ni Caleb ay namumutla ng husto, ang kanyang puso ay parang abo na parang patay. Maraming taon ng pagsusumikap ang nabura sa isang araw, ang ganoong uri ng kawalan ng pagsang-ayon ay halos sumabog sa kalangitan. Hahaha, ang galing naman. Ang laki talaga ng pagkakamali ng pamilya Leng mo. Hahaha. Sa oras na ito, isang mapang-uyam na boses ang narinig. Isang grupo ng mga makapangyarihang tao ang dumiretso sa loob ng mansyon ng pamilyang Leng. Nandilim ang mukha ni Humber at malamig na sinabi, Dongjon, nang ahas kang pasukin ang Leng Manor ko nang walang pahintulot, pagod ka na bang mabuhay? Pero sumama ang tingin ni Dongjon at sinabing, Humber, napatay ang anak ko, pero ikinukubli ng pamilya Leng mo ang mamamatay tao, bakit hindi ako makakapasok ng walang tigil? Malamig na sabi ni Humber, kalokohan, bakit naman itatago ng pamilya Leng natin ang pumatay sa anak mo? Tumawa si Dongjon at sinabing, ito, kailangan kong itanong sa bago mong, nako, hindi, matandang batang patriarka. Kumunat ang noo ni Humber at hindi sinasadyang tumingin ang kanyang tingin kay Bert Ing. Nawalan na ng pag-asa si Caleb noong una. Pero ang pagdating ni Dongjon ang nagbigay sa kanya ng huling bakas ng pag-asa. Bert Ing, tinakpan mo ang masasamang motibo at nakipagsabuatan ka pa sa mga tagalabas para masiraan ng loob ang aming pamilya Leng. Aking nakababatang kapatid Bert Ing, alam kong hindi ka masaya kay kuya, pero ito ang problema ng aming pamilya Leng.
Masyadong nakakadismaya ang ginagawa mo sa mga tao. Tumayo si Caleb at sinabi ng may katapatan. Hindi rin inaasahan ni Berting na si Dongjun pala ang direktang nagdala ng mga tao para pasukin ang pamilya Leng. Berting, hindi ba dapat ay bigyan mo kami ng paliwanag? Unti-unting naging malamig ang tono ng boses ni Humber. Gaya nga ng kasabihan, huwag maglaban ng maruruming damit sa publiko. Kahit gaano pa kagulo ang pamilya, hindi dapat mawala ng malay hanggat hindi ito nakakalabas. Kahit na ang panloob na alitan ng pamilya Leng ay hindi na isang sikreto. Pero dumating si Dongjun nang hindi sinasadya. Sadyang mahalaga ang pagpili ng batang patriarka. Dahil dito, napadpad ang isip ng mga tao sa isang pagmumuni-muni. Natahimik sandali si Berting at malamig na sinabi, pinatay ko si Clinton. Kung gusto mo ang tao, ilayo mo ako. Pero nang marinig ito ni Dongjun, kumagalpak siya ng tawa. Pero di nagtagal, dumilim ang ekspresyon niya at sinabi niya sa malamig na boses, Pump, hindi ka rin makakatakas sa responsibilidad. Pero, ang taong pumatay sa anak ko, matagal ko nang iniimbestigahan ng malinaw. Isa siyang batang nagngangalang Mateo. Pagkarinig sa pangalang ito, ang mala 10,000 taong yelong mukha ni Maxine ay sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pagbabago. Bahagyang nagulat si Humber at nagtanong, kilala mo siya? Mabilis na nakabawi ng katahimikan si Maxine at umiling, hindi dapat ganoon din ang taong iyon. Sa Heavenspan Mountain, ang pagkabigla na idinulot ng taong iyon sa kanya ay napakatindi. Kaya hanggang ngayon, ang figure ng taong iyon ay umiikot pa rin sa kanyang isipan, hindi kayang kumaway ng matagal. Maliban na lang, imposibleng ang Mateo na lumabas sa bibig ni Dongjun ay ang Mateo na kilala niya. Dahil sa bilis ng cultivation ni Mateo, imposibleng maabot ang Celestial Deity Realm ngayon, kahit pa ang kanyang performance sa Heavenspan Mountain ay lubos na kahanga-hanga. Teka, isang martial artist na gumugol ng mahigit 500 taon bago halos hindi nakapag-cultivate papunta sa Divine Lord Realm, paano niya nagawang makarating sa Celestial Deity Realm sa loob lamang ng 4 hanggang 500 taon? Kailangang malaman ng isa, ang tagumpay sa Celestial Deity Realm ay mahigit 100 beses na mas mahirap kaysa sa Divine Lord Realm. Ang pangit ng ekspresyon ni Berting. Alam niyang nasa ilalim ng entablado si Mateo, gusto niyang mabilis na makatakas si Mateo sa pamamagitan ng pagsasamantala sa karamihan. Pero wala talagang balak umalis si Mateo. Sus! Sus Mariosep! Nang tuluyan ng natulala si Berting, biglang naglunsad si Caleb ng isang palihim na atake, at biglang pinalo ang isang palad patungo kay Berting. Ang traidor ng pamilya Leng. Bakit hindi mo pa isinusuko ang tao? Lumuhad ka para sa akin. Masyadong biglaan ang palad na ito, hindi man lang nakareact si Berting. Nang gusto niyang ipagtanggol ito, huli na ang lahat. Pero sa oras na ito, isang figure ang biglang lumitaw mula sa ere, sumusugod mula sa gilid. Putok. Isang napakabigat na puwersa ng palad ang direktang tumama kay Caleb habang lumilipad. Para sa sarili mong pansariling interes, hindi mo inisip na patayin ang nakababata mong kapatid. Dumating ang mga tagalabas para sumalakay at hindi mo naman kinulit na ipagbili ang kapatid mo para makita ng mga tagalabas ang isang biro. Ang isang taong katulad mo ay babagay din ba na maging batang patriarka? Ang pamilya Leng ay talagang isang biro. Puno ng pangungutya ang mga salita ni Mateo. Nang makita ang bahagyang payat na figure sa entablado, puno ng gulat ang mga titig ni Maxine. 1850. Ikaw. Sino ka ba sa akala mo? Para maglakas loob na magkomento at magkomento tungkol sa mga gawain ng pamilya Leng ko. Ang pagpatay sa kapatid ko. Anong ebidensya ang meron ka? Ang nagpahiya sa pamilya Leng ay kayo ni Berting. Hindi ako, Caleb. Nakatayo ka rito at nagsasalita ng walang kabuluhang retorika, batay sa ano? Habang sinisipa si Caleb ni Mateo gamit ang isang paa, ang kanyang mga titig kay Mateo ay puno ng puot. Simula nang makilala ni Berting si Mateo, tila nagbago ang lahat. Pero ngayon, isa itong pagkakataong bigay ng Diyos. Si Mateo mismo ay naghangad ng kamatayan, na siyang dahilan kung bakit niya hinamon si Dongjun. Ito ang pagkakataon niya para baguhin ang sitwasyon. Nang makita ni Dongjun si Mateo, halos nagliliyab ang apoy sa kanyang dalawang mata. Ikaw ba yung Mateo na pumatay sa Clinton ko?
Nagngalit ang mga ngipin ni Dongjon sa puot at sinabing. Bahagyang ngumiti lang si Mateo. Nagising ang kanyang isipan, isang katulong at isang lalaking nakaitim ang bumagsak sa entablado. Humarap siya kay Humber at malamig na sinabi, ang katulong na ito ay isang especially iyan na itinanim ni Caleb kay Berting. Ilang araw na ang nakalipas, nilagyan niya ng Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder ang pagkain ni Berting. Ito ay para matalo si Berting sa laban ngayon para sa posisyon ng batang patriarka. Tungkol naman sa lalaking nakaitim na ito, siya ang kaitiwala ni Caleb. Kung ano ang ginawa ni Caleb nitong ilang taon, hanggat hinahanap ng pinuno ng pamilya ang kanyang kaluluwa, natural na malalaman mo ang lahat. Nang makita ang 2 taong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Caleb. Maayos pa rin ang katulong na iyon, pero ang lalaking nakaitim ay nasa kanyang kanang kamay at alam niya ang mga ginagawa nito. Kung hinanap ang kaluluwa niya, tapos na ang lahat. Sa totoo lang, noong araw na iyon sa pasukan ng Leng Manor, napansin na ni Mateo ang presensya ng lalaking nakaitim na ito. Hindi lang kumilos ang kabilang panig, hindi rin siya kumilos. Nang araw na iyon, palihim na nagkita ang lalaking nakaitim at ang katulong ngunit natuntun sila ni Mateo na may matalas na espiritual na pandama. Nahuli niya sila nang walang pahintulot. Ngunit upang hindi magulo ang damo at hindi maalerto ang kalaban, sinadya niyang hinayaan na umalis ang lalaking nakaitim. Ngayong araw, sinamantala ang oras ng labanan para sa batang patriarka, pinuntahan ni Mateo ang lalaking nakasuot ng itim na tela at ang katulong na ito. Kusang bumagsak ang mukha ni Caleb. Padre ng pamilya, huwag mong pakinggan ang sinasabi ng lalaking ito. May masamang balak siya. Hindi ko kilala ang 2 taong ito. Nagpakita ng kaunting takot ang mga mata ni Caleb ngunit ipinagtanggol niya ang sarili sa pamamagitan ng pagkukunwari. Sa loob ng ilang taon na ito, para maging batang patriarka, marami siyang ginawa na hindi maaaring mabilad sa araw. Kapag nabunyag ito, tuluyan siyang mapapahamak. Pero tinikom ni Mateo ang kanyang bibig at may paghamak na sinabi, kung hindi dahil kay Berting, sa tingin mo ba ay mag-aabala ako sa walang katuturan at magulo na bagay na ito? Gagawa-gawa ng mga paratang laban sa iyo. Ikaw, karapat-dapat ka rin ba? Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Humber. Sa ngayon, ang pag-unlad ng mga bagay-bagay ay lumampas na sa kanyang inaasahan. Paano niya hindi nahalata ang takot sa mga mata ni Caleb? Gayunpaman, sa tingin niya, hindi isang kasuklam-suklam at masamang tao si Caleb. Sa kabaligtaran, mataas ang tingin niya kay Caleb. Ito rin ang dahilan kung bakit niya itinulak si Caleb na maging batang patriarka. Masyadong walang disiplina at walang pakialam ang personalidad ni Berting. Sa totoo lang, hindi rin ito angkop para magmana ng posisyon bilang pinuno ng pamilya. Ang lahat ng ito ay nasa saklaw ng pagsasaalang-alang ni Caleb. Siya ang kasalukuyang pinuno ng isang pamilya at wala nang ibang pagpipilian kundi ang mag-isip pa ng mas malalim na hakbang. Pero sa oras na ito, si Dongjon na itinuring na parang hangin noon pa man ay galit na nagsalita, "Punk, kinakausap kita, hindi mo ba ako narinig? Ikaw ba ang mamamatay tao na si Mateo na pumatay sa Clinton ko?" Umikot ang mga mata ni Mateo at naiinis na sabi, "Sino ka, kilala ba kita? Bakit kailangan pa kitang makausap? Isa pa, hindi ba tinawag ni Caleb ang pangalan ko kanina lang? Bingi ka ba, hindi mo ba narinig?" Faff! Nagtamo ng tawa ang mga tao ng pamilya Leng dahil sa mga sinabi ni Mateo. Kahit ang mga taong kasama ng pamilyahan na isinama niya ay hindi rin napigil ang tumawa. Ang galit ni Dongjon ay umabot sa langit. Ang kanyang anak ay pinatay, at kinailangan pa siyang kutsain ng taong ito. Ano ba ang meron sa mundong ito? Hay nako, nang ahas ka talagang patayin si Clinton. Ngayon, kahit dumating pa ang Jade Emperor, hindi ka rin niya mailigtas. Galit na sabi ni Dongjon. Mapangot siyang sabi ni Mateo, nang patayin ko si Clinton, maraming tao sa paligid. Malinaw na siya ang tumambang, gusto akong patayin pero napatay ko rin siya pabalik. Pero ngayon, kinu-question mo ako. Hey! Ang mga tao ng pamilyahan ay talagang mapang-api. Malamig na sabi ni Dongjon, sino ka ba sa tingin mo, para maglakas loob na ikumpara sa Clinton ko? Isa ka lang basura na walang kwenta sa harap niya. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, oo, ako,
Itong basurang hindi hayop, ang pumatay sa anak mo gamit lang ang isang galaw. Ang anak mo ay mas mababa pa sa kahit sa isang basurang hindi hayop. Faff! Isa na namang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw, dahilan para hindi mapigilan ni Dongjun ang kanyang galit. Sumigaw siya, anong tinatawa-tawa ninyo? Tumawa kayo ulit at pupunitin ko ang mga bibig ninyo. Pagkatapos magsalita, ang kanyang ekspresyon ay naging napakalungkot habang humarap kay Humber at sinabing, Humber, anong gagawin mo? Ilalabas ko na ang tao ngayon din, wala kang laban, di ba? Inamin na niya ang pagpatay kay Clinton. Sumulyap si Humber kay Mateo at malamig na sinabi, hindi miyembro ng pamilya Lengko ang taong ito. Kung gusto mong ilabas siya, wala akong masasabi. Pero, hindi ito maaaring nasa loob ng hangganan ng pamilya Lengko. Kapag naayos na ang bagay na ito, palalayasin ko siya palabas ng pamilya Leng. Sa oras na iyon, nasa iyo kung gusto mong pumatay o maghiwa-hiwalay. Nang marinig iyon ni Dongjun, ngumiti siya at sinabing, sige, kaya kong maghintay. Batang lalaki, papatayin mo ang Clinton ko, malalaman mo kung gaano kalala ang kahihinatnan nito. Hindi masyadong nagulat si Mateo sa naging reaksyon ni Humber. Nagkibit balikat lang siya at sinabing, hindi ako mapipilit ng mga katulad mo na manatili. Tila may narinig na nakakatawang biro si Dongjun at napahajijek habang sinasabi, walang hiya at mayabang na Hangul, isang maliit na second firmament celestial deity ang gusto ring tumakas mula sa mga kamay ng Han na ito. Kung hahayaan kitang makatakas, ako, ang Han na ito, ay talagang hindi magpapakita ng mukha sa Thousand Sore Imperial Capital sa hinaharap. Si Dongjun ay isang kalahating hakbang na nilalang na parang tunay na Diyos, at medyo mataas ang kanyang katayuan sa pamilyang Han. Kahit gaano pa kalakas si Mateo, ang second firmament celestial deity na ito, imposibleng makatakas pa rin ito sa kanyang mga kamay. Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, kailangan mong tandaan ang sinabi mo ngayon. Sa oras na iyon, huwag mong bawiin ang iyong salita. Naunawaan niya ang pagbabago ng espasyo. Isang iisip lang, at daan-daang libong milya na ang layo niya. Kahit ang isang makapangyarihang true God ay kinailangan ding magsikap ng husto para maabutin siya, lalo na ang isang kalahating hakbang na true God. Sa tabi niya, si Caleb ay walang kapantay na naguguluhan sa kanyang puso. Gusto niya talagang umakyat at patayin ang dalawang iyon gamit ang palad. Pero sa ganitong paraan, ang pagpapatahimik niya sa mga tao para maiwasan ang pagbubunyag ng kanyang mga sekreto ay katumbas ng pagiging nakumpirma na. Pero hindi pagpatay, kapag hinalughog na ni Humber ang mga kaluluwa, hindi ba niya malalaman ang lahat? Sa sandaling iyon, nagsalita si Humber. Dahil sinabi mong nakulong ni Caleb si Bert Ing, gagawa ako ng soul search sa dalawang ito. Kung hindi ito katulad ng sinabi mo, huwag mong sisihin ang pamilya Lengko sa hindi pagiging magalang. Tumingin si Humber kay Mateo at malamig na sinabi. Hindi nagsalita si Mateo, ngunit sa kanyang puso, may bahid ng masamang kutob na lumitaw. Parang minamaliit niya ang nararamdaman ni Humber at Caleb. Sa oras na ito, ang banal na kapangyarihan ng kaluluwa ng isang true God realm ay lumabas, sumugod sa dagat ng kamalayan ng 2 taong iyon ng may dominanteng impluensya. Power! Halos sabay na bumuga ng palaso na parang dugo ang 2 tao, pagkatapos ay bumagsak sa lupa, napigil na ang paghinga. Nagbago ang mukha ni Mateo. Ito ba ay pagpatay sa mga saksi? Walang kapantay ang kaba sa ekspresyon ni Caleb. Halos manginig na ang buong katawan niya. Iaanunsyo kaya ni Humber ang kanyang mga krimen. Dahan-daang dumilat ang nakapikit na mga mata ni Humber, tumingin kay Mateo, at walang pakialam na sinabi, nagsasalita ng kalokohan, sinisira ang reputasyon ng aking Leng family. Halika, mga kasama. Ibagsak ninyo ang batang ito para sa akin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.